Alam mo ba ang mangyayari kapag pinagsama ang time travel, top-tier rom-com, Sunny Girl at Love-Struck Fool sa isang K-drama? Isang walang hanggang, dakilang obra maestra ang isinilang. Nagtagpo ang mundo ng superstar at tapat na fan nang mapadpad siya 15 taon sa nakaraan, may pagkakataong iligtas ang idol mula sa trahedya. Shot! Hindi pang araw-araw ang solar eclipse, kaya't sobrang excited ang mga tao na mapanood ito noong 2009. Pero may isang babae sa ospital na hindi nakikisali sa excitement na ito. Si Imsol ay tahimik na nalulungkot, paralisado matapos ang aksidente. Matapos mawala ng kakayahang lumakad at ng pagnanais mabuhay, naisip niyang wakasan ang kanyang paghihirap. Ngunit isang tawag sa telepono ang pumigil sa kanya sa ganoong hakbang. Isang bagong boyband na Eclipse ay nakikibahagi sa panayam sa radyo at tumatawag sa mga masuwerteng tagahanga. Nang tumawag si Ryu Seung-jae, lead singer ng grupo, kay Sol, isipin mo, hindi ito basta pagkakataon. Kahit atubiling sinagot ni Sol ang tawag at hindi kilala ang banda, nagsalita ang binata na parang kilala na siya. Kaya siguro nagulat siya nang sumabog si Sol sa galit dahil sa hindi makatarungang kaligayahan ng iba habang siya'y nagdurusa. Ayaw niyang bigyan ng hindi angkop na sapatos o bisikleta. Nakakulong siya sa wheelchair habang buhay at gusto na lang niyang mawala. Tila alam na alam ni Seung-jae ang dapat gawin, palakasin ang loob ni Sol. Pinasasalamatan niya ito sa buhay at nakikiusap na lumaban para sa mga nagmamahal sa kanya at makita ang magandang bukas pagkatapos ng ulan. Ang mabait na salita ng estrangherong iyon ang lubos na magbabago sa kanyang buhay mula sa sandaling iyon. Lumipas ang panahon at ngayon ay bagong taon 2022, kung saan nabawi ni Sol ang kanyang sigla sa buhay. Nasanay na siya sa buhay sa wheelchair at naging matinding tagahanga ng Eclipse. Gaya ng inaasahan, si Seung-jae ang paborito niya at ang kanyang dedikasyon sa kanya ay napakalaki. Kaya't ginawa niya ang lahat para hikayatin ang kanyang lolang may Alzheimer's na ibalik ang bihirang bagay na nakuha niya bilang tagahanga. Isang lumang relo ng kanyang idol na binili niya ng malaki sa isang auction at hindi lang relo ang kanyang kinokolekta. Halos santuwaryo na ang kanyang silid para sa banda at ang life-size na imahe ng kanyang idol ay nakamasid habang nasasabik siya sa unang concert ng Eclipse sa loob ng 5 taon. Sa biyahe kasama ang kaibigan niyang si Hyunju, may sulyap tayo sa nakaraan. Noong high school, abala si Sol sa crush niya, kaya hindi niya napansin si Seung-jae sa katabing paaralan. Ngayon, bumabawi siya sa pagkakataong iyon sa pamamagitan ng pagkilig sa mga larawan niya sa yearbook. Lumalakas ang excitement niya pagdating sa lugar kasama ang ibang fans. Ngunit unti-unting nawawala ang kasiyahan dahil sa ilang komplikasyon. Una, 2 oras bago ang show, tinawagan siya para sa job interview, pero nasayang lang ang mahalagang oras niya. Pagdating doon, hindi siya nakapasok dahil sa mga hadlang para sa may kapansanan. Pagkatapos, na-traffic siya, nawala ang ticket at hindi na nakapasok sa concert. Pero hindi nagpapatalo si Sol sa mga pangyayaring ito. Isinuot niya ang Seung-jae headband, positibo pa rin, at nasisiyahan sa karanasan mula sa labas. Sa loob, ang mga tao'y nagbubunyi habang ang idol ay kumakanta tulad ng anghel sa langit. Nang kantahin niya ang unang kanta ng banda, lubos na naantig si Sol dahil ang kantang iyon, tungkol sa di inaasahang pagkikita, ang dahilan ng kanyang pagiging fan. Ngunit pagkatapos ng concert, patuloy pa rin ang kanyang malas. May bumangga sa kanya, nahulog at nasira ang telepono at naubusan ng baterya ang wheelchair sa tulay. Mag-isa sa ulan, ang huling pag-asa'y natunaw, naghalo sa kanyang mga luha. Pero sandali, ano yung nakikita ko doon? Isang anghel na tagapag-alaga, si Seung-jae mismo, dumating para hawakan ang sikat na payong sa ibabaw niya. Hindi lamig ang nagpatigil kay Sol, kundi ang idol na nagpapainit at nag-aalok ng tulong pauwi.
Matapos ang pag-utal at pagluha sa tuwa, pasimple siyang nagpasalamat sa mga awit para sa musikang tumulong sa kanya. Nang dumating ang kaibigan para putulin ang pangarap na makasabay, binigyan ni Sol ang singer ng maliit na garapon ng paboritong matamis bago sila maghiwalay. Pagka-uwi, tanging ang pagkamangha sa mga larawan mula sa konsyerto ang inaalala ni Sol. Habang abala siya sa walang sawang pag-zoom sa leeg ng kanyang idolo, lumabas na komplikado pala ang sitwasyon ng banda at masama ang atmosfera sa backstage. Pagod na si Seongjay at gustong magretiro, pero tutol dito ang mga miyembro at manager. Malinaw na nahihirapan siya at patunay nito ang maraming gamot na nakakalat sa kwarto. Kaya nang makita natin siyang nag-iisa sa balkonahe habang may kumakatok ng paulit-ulit, hindi ito magandang senyales. Kahit may hinala na tayo, nakakagulat pa rin nang bumagsak siya mula sa itaas. Halatang-halata na ang nangyari, di ba? Pero tama lang isipin na baka tinulak siya, hindi tumalon, dahil may nagtangkang pumasok sa kwarto. Ang totoo, malubha ang pagkahulog, at si Sol ang unang nakakita ng video ng mga paramedic na binubuhay siya. Hindi tinanggap na nagpakamatay dahil sa depression, umalis siya at nahulog ang relo ng idol sa maliit na lawa. Sa matinding sakit, tumalon si Sol mula sa wheelchair at gumapang para kunin ito, hanggang makita ang katotohanan. Idineklarang patay ang mga awit noong Enero 1, 2023. Kasabay nito, may kakaibang nangyari. May liwanag mula sa relo, tumigil ang oras, at nang magmulat siya, nasa 2008 na siya, balik high school. Lahat ay tulad ng dati, pati ang kanyang mga binti, na gumagana ng maayos. Sa una, akala niya'y panaginip lang, kaya gumawa siya ng mga kakaibang bagay, tulad ng pagtakbo sa paaralan ng mga awit. Sa tuwa niya, naroon siya, buhay na buhay, nagsasanay para sa Olympics. Dahil oo nga, mahusay siyang lumangoy. Umiiyak sa ginhawa, sinigaw ni Sol ang pangalan ng idol at yakap agad ang basang katawan nito. Kung hindi na niya maintindihan, bakit yakap siya ng babaeng ito na parang clingy na kasintahan, lalo siyang nalito nang magsalita ito tungkol sa hindi napansing sakit at biglang nagsabing mahal siya. Pero hindi tulad ng panaginip, naroon ang gwardya para hilahin siya palayo. Hindi maintindihan ni Sol bakit di siya nagising at nang makita siya ulit ni Sunjae sa kalsada, nataranta siya at inakala ring namatay. Nakita ang babaeng humahadlang sa kanya patungo sa kabilang buhay, pinili ng binata na umiwas, sumakay ng taxi at umalis. Kahit papaano, ang panaginip na ito ay nagbabalik kay Sol sa nakaraan at masaya siyang muling bisitahin ang DVD shop ng kanyang ina, bumalik sa dating tahanan at makasama muli ang kanyang lolang malusog pa rin. Natulog siya, akala'y gigising sa tunay na mundo, pero kinabukasan, ang bigat ng kapatid sa ibabaw niya'y nagpaalala na nasa 2008 pa rin siya. Ngayon, ang buhay niya'y parang science fiction na. At kahit kakaiba, dahil nakabalik na siya, nagpasya si Sol na subukang baguhin ang kapalaran ni Sunjae. Ang alaala ng kanyang pagkamatay, sariwa pa sa isip, ay nagdudulot ng hindi mapigil na pag-agos ng luha. Nang takpan siya ng payong, layunin nitong maunawaan ang nangyayari. Bakit lagi na lang umiiyak ang babaeng ito kapag nakikita siya? Ang pagsasabing fan niya o ng kanyang swimming style ay hindi gaanong kapanipaniwala. Aminin natin, di siya bumalik sa nakaraan para mag-solve ng math. Kaya kahit anong dahilan, tulad ng sakit ng tiyan, pwedeng gamitin para makapanood ng mga lalaki sa PE. Dahil sa kanyang maturidad, pinagsabihan niya ang ilang pasaway na naninigarilyo ng patago. Dito niya nakilala si Tai Sung, isang bad boy na mahilig sa gulo, na naging crush ng dating inosenteng Sol. Oo, ito yung lalaking nagustuhan niya nung teenager siya. Napansin ni Tai Sung ang pagkakaiba ng matapang na Sol na nagsermon sa kanya, sa mahiyaing babaeng nagbigay ng love letter kahapon. Pero ngayon, ang layunin niya ay pigilan si Sunjae na mag-isip ng masama at iwasan ang kanyang kamatayan. Kaya patuloy siyang sumusubok na mapalapit sa kanya, ngunit nahahadlangan ng maraming bagay. Napagkamalang naninigarilyo sa detention, idinikdik ang daliri sa ilong nito para patunayan na hindi siya amoy yosi, tinanggihan ang friend request sa MSN, nabigo sa simpleng usapan, at sa huli, nalagpasan ang bus stop, kaya pinagpawisan ang idol habang hinahabol ang bus.
Kahit kakaiba na nagpahiya si Sunjay sa pagtakbo para lang sa payong, kapansin-pansin na lumalayo pa rin sila sa isa't isa. Mas malala pa, ang mga patakaran ng time travel ay nagpapahirap sa sitwasyon dahil bawal pag-usapan ang hinaharap. Tuwing sasabihin ni Seol kay Sunjay ang trahedya, tumitigil ang oras at walang nakakarinig sa kanya. Kaya, kailangan niya ng bagong paraan at napagpasyahan niyang subukan ang paglangoy na lubos niyang hilig. Salamat sa kaalaman niya bilang tagahanga sa hinaharap, alam ni Seol na natapos ang kanyang karera dahil sa pinsala sa balikat sa nalalapit na paligsahan. Para maiwasan ang pagkasugat at pag-iwan sa pangarap, layunin niyang pigilan siya sa pakikipagpaligsahan. May katuturan ang pangangatwiran, ngunit mas mahirap ipatupad ito sa aktwal. Para hikayatin ang matigas ang ulong si Sunjay na umurong, ginamit niya ang costume ng kapatid at nagkunwaring matandang marunong. Natakot ang mga awit sa hula, naniniwalang multo ng tubig ang bumabagabag at nangakong lalayo sa pool ng ilang araw. Ngunit nabuko ang pagkukunwari nang makita niya ang matandang marunong na nakikipag-usap kay Taesung. Ilang sandali bago iyon, nakasalubong ni Seol ang sutil na binata na kagagaling lang sa away. Tulad ng tunay na marunong, inasikaso niya ang mga sugat nito at hinikayat itong kumalma. Alam niyang hindi maganda ang kinabukasan kung magpapatuloy ito sa ganitong landas. Ngunit ang ekspresyon sa mukha ni Sunji ay hindi mukhang galit dahil sa pagkaloko ng babaeng naka-straw hat. Sa halip, ito'y selos. At hindi na ito bago. Simula nang magchismis ang kanyang matalik na kaibigan tungkol sa pagkagusto ni Seol kay Taesung, na halos alam na ng lahat maliban sa manlalangoy, siya ay naiinis na. Ngunit nang makita na ang magiging idol ay nakatira sa tapat ng bahay niya, si Seol ay patuloy na magsisikap lumapit, kahit nabibigo ang lahat ng kanyang taktika. Ang susunod niyang pakana ay sundan siya sa isang gabi ng pagsasanay. Ngunit ang pagsagip sa lucky swimsuit ng mga aawit na inaagaw ng kanyang karibal ay hindi bahagi ng plano. Ito'y naging malaking pagkakamali dahil si Seol ay nahuli at napagkamalang bastos. Nagkamali ng akala si Sunjae at basang-basa mula sa pagkahulog sa pool. Hindi niya mapaliwanag ang kakaibang kilos dahil sa tuwing susubukan niyang ipaliwanag na sinisikap niyang iligtas siya sa isang mapaminsalang kinabukasan, tumigil ang oras. Naiinis, sinabi ni Seol na nagkaroon siya ng masamang panaginip pero malamig ang pakitungo nito. Naiintindihan naman dahil para sa kanya, mukhang baliw na stalker si Seol. Pero nang maunawaan niya ang sitwasyon, agad siyang tumakbo para hanapin si Seol. Dumating siya sa kritikal na sandali dahil nasa gitna ng panic attack si Seol. Trauma siya sa aksidenteng hindi pa nangyayari sa timeline na to, pero naroon si Sunjay para iligtas siya sa panganib. Muli, ang elemento ng tubig ang malakas na nagdudugtong sa kanilang dalawa. Habang nagyayakapan sila sa magandang eksena, nalaman natin na matagal nang may malalim na pagtingin si Sunjay kay Seol. Nagsimula ito nang makita niya si Seol sa unang pagkakataon, bago ang time travel, sa isang maulan na araw. Bukod sa pagbahagi ng payong, inakala niyang delivery man si Sunjay at binigyan siya ng ilang matamis. At ang mga matatamis na yun ang naging paborito niya sa hinaharap, dahil kay Seol. Ang pagmamahal ni Sunjay kay Seol ay hindi basta-basta lamang. Nagpunta pa siya sa DVD rental shop para lang makita siya at ilang oras siyang namamanhid ang braso para hindi magising ang babae sa pagtulog. Kaya hindi siya na uncomfortable nang yakapin siya sa pool, masaya siya, at hindi nagkataon na iisang bus ang kanilang sinakyan. Hinintay niya ito. Hindi rin sinasadya na tanggihan ang friend request. Isa lang itong aksidenteng pagkakamali sa pag-click. Nalilito lang siya dahil iba ang personalidad nito sa dating kilala, pero pareho pa rin ang pagmamahal. Sa hinaharap na tawag sa radyo, tunay siyang masaya na buhay pa ito. Walang ideya si Seol kung gaano kadalas tahimik na naroon si Sunjay at mananatili iyon dahil pinapakalma niya ito at humihingi ng tawad. Pagkatapos ihatid sa bahay, palihim na nagpadala si Sunjay ng 4 na flying kiss. Ang natigang walang imik ay si In-hyuk, ang kanyang kaibigan, na nakahuli sa kanya. Dahil hindi pa siya lead guitarist ng Eclipse, ang papel niya ngayon ay maging kupido. Pinayuhan niya si Sunjay na hanapin ang tamang pagkakataon para umamin. Pero bago yon, may laban silang dapat manalo. Gulat-gulat, nanalo si Sunjay sa palangoy ng mahusay at naroon si Seol, nagkakatinginan sila. Sigurado na ang gintong medalya, pero ang tunay na premyo ay ang puso ni Seol. Kaya naisip niyang ito na ang tamang pagkakataon para umamin. Habang nagpapalakas loob siya, masaya si Seol na nabago niya ang kinabukasan.
Natapos nga ang laban nang walang injury si Sunjay. Nang sabihin niyang di siya interesado kay Taesung, halos sumabog sa tuwa si Sunjay. Pero bigla siyang nadismaya. Sinabi ni Seol na fan siya ni Sunjay o ng kanyang estilo sa paglangoy. Gusto niyang magustuhan siya bilang ordinaryong lalaki, hindi bilang idol. Pero di ito makakapigil sa pag-asa niya. Ang kanyang masayahing personalidad ay madalas na nagiiwan sa kanya ng walang masabi. At hindi na kailangan ng salita kung alam lang niyang basahin ang mga palatandaan. Sino ba namang lalaki, kahit nahihiya, ang papayag na mag-post ng kalahating puso sa photo booth kung hindi siya? Walang duda, maganda ang kinalabasan ng mga litrato, pero hanggat hindi niya masabi ang nararamdaman ng malinaw at walang abala, magfo-focus lang siya sa kasiyahan ng pagsasama sa kanyang idol. At syempre, gagamitin niya ang lahat ng lakas para mabawasan ang hiya kapag pinahinto ng paboritong binata ang sasakyan sa gilid ng kalsada para sa wakas ay makapaghihi na siya matapos itong pigilan ng matagal. Ang tagal. At bakit ba laging mali ang timing ng dalawang ito? Kahit na may tulong ng matalik na kaibigan na naghahagis ng mga talulot mula sa bubong para gawing romantiko ang lugar, nagagawa pa rin nilang masira ito. Sa takot na itulak siya palayo, hindi mapigilan ni Seol ang kanyang bibig at bigla na lang nag-alok na maging magkaibigan sila. Halos ikawala ng kawawang binata ang kanyang kaluluwa. Sa kwarto, patuloy siyang hinihikayat ng kaibigang Cupido. Hindi ka pa nagtapat, kaya technically, hindi ka pa nare-reject. Ang hindi ay given na, kaya magpumilit hanggang mapahiya. Dito, ang kahihiyan ay manggagaling sa kanya, pero mapag-uusapan natin yan. Muna, umatras tayo mula sa maagang pagdiriwang ng tagumpay. Nasaktan ni Sunjay ang balikat sa training at kahit surgery, lumala ito ng di na maayos ng rehab. Lahat ay nalulungkot. Si Sunjay, dahil kailangan niyang itigil ang swimming, dismayado sa pagbibigay disappointment. Ang ama niya'y nasasaktan din, nag-alay ng buhay sa pangarap ng anak, nakikitang nahihirapan ang kanyang ipinagmamalaki. Huli, si Seol, natatanto na kahit hindi eksaktong nangyari ang pinsala sa balikat gaya ng orihinal na timeline, parang inayos pa rin ng tadhana ang sarili na humantong sa parehong resulta. Kaya, kung di niya mababago ang hinaharap o tadhana, bakit pa siya bumalik sa nakaraan para magdusa ng doble? Siyempre, labis siyang nanghihina ng loob dahil dito. Pero sandali, baka may pagkakataon pa ring baguhin ang hinaharap kahit kaunti. Dahil abala ang kapatid ni Seol sa banyo at hindi napansin ng kaibigan ang nasusunog, si Seol na lang ang humingi ng tulong kay Taesung. Bukod sa pagsakay sa motor, pinatay din niya ang apoy na nakapigil sa pagkasunog ng bahay at pagkapaso ng kamay ng nanay niya. Bukod sa maliit na pagbabagong ito, inilapit din ni Seol ang kaibigan niya sa kanyang kapatid. Hindi nga lang maganda ang sitwasyon. Siyempre, hindi kasi siya ang sumaklolo sa babaeng nakalanghap ng usok, masuntok at mawalan ng ngipin. Pero iba pa rin ito sa orihinal na pangyayari. Ano nga ba ang matututunan natin dito? Nakakalito talaga ang mga patakaran ng paglalakbay sa panahon. Maaari bang mabago ang hinaharap o hindi? Sa ngayon, ipagpaliban muna natin ang pagliligtas sa mundo. Ang kailangan ni Seol ay makaranas ng kahihiyang nararapat sa kanya. Di niya napansing inubos niya ang inuming gawa ni ama ni Sunjay. Di alam na alak pala ito. Paalam na sa kanyang dangal. Habang si Sunjay rin nalulungkot sa tabi ng pool, si Seol naman ay nahulog sa pinagtataguan. Gulat siya sa lasing na Seol, pero lahat ng kilos nito'y nakaaaliw sa kanya. May dalawang balikat si Seol para umalalay, pero siya pa ang yumakap kay Sunjay. Kahit mahina ang puso ni Sunjay sa malalaking emosyon, nang madapa siya at hinawakan ang pisngi nito, akala'y ito ang poster sa kanyang kwarto, hindi maikakaila. Ito ang tamang sandali. Wala nang iba pa. Sa wakas, inamin ni Sunjay na gusto niya ito. Hindi namamalayan ang naririnig, sinabi ni Seol na patuloy lang siyang ngumiti, dahil lagi siyang nasa tabi nito, anuman ang mangyari. Ang sandaling iyon at ang mga salitang iyon ay labis-labis para kay Sunjay. Hinalikan niya ito ng marahan.
Kinabukasan, sabik siyang makita ang crush sa paaralan, pero si Seul ay may matinding hangover at walang maalala. Buti na lang na i-record ng MP3 niya ang usapan nila, pero bago pa makarating sa pag-amin, naputol ni Taesyong. Hindi bago ang pagsunod niya rito ng malapitan. Noong mahiyain pa itong bata, tinanggihan niya ito. Pero ngayong namukadkad na siya, nagbago na ang lahat. Hindi lang siya may nararamdaman para sa bagong Seul, gusto rin niyang iwaksi ang makulit na ex. Kaya hulaan mo kung ano ang naisip niyang gawin. 2 bunga sa isang pukol, hiniling niya kay Seul na maging nobya niya. Bigla na lang, ang reloy na buhay, gumana muli, at lalo pang lumala ang ating pagkagulat. Una, bumalik si Seul sa hinaharap sa tabi ng ilog, pinapanood ang balita ng pagkamatay ni Soon-jae. Pangalawa, nagkamalay ang orihinal na Seul at tinanggap ang alok ni Taesyong. Pangatlo, walang mas nawasak pa kaysa kay Soon-jae nang makita niya ang lahat. Ang pinakamasaklap, tila walang nagbago sa 2023. Pumanaw na si Soon-jae at hindi pa rin makalakad si Seul. Ngunit hindi lahat ay nananatiling pareho. Kahit maliit ang pagbabago, nabago niya ang hinaharap dahil sa eksena ng pagkamatay ni Soon-jae, lumitaw ang larawan nilang dalawa. Ibig sabihin, ang mga pangyayari ay nagaganap ng sabay sa magkaparalelong mundo. Sa relo na nagpapakita ng 2:00, naunawaan ni Seul na may 2 na lang siyang pagkakataon para baguhin ang hinaharap. Misteryo pa rin ang pagkamatay ni Soon-jae, pero nakakabagbag puso ang makita ang kanyang pananaw sa huling sandali. Pagkatapos ng concert, masaya siyang makita siya ulit. Malinaw na hindi niya ito nakalimutan at minahal mula sa malayo, pero nasaktan siya nang hindi siya makilala. Ngayon, alam niyang ang pinakamadaling paraan para baguhin ang hinaharap at iligtas siya ay ang manatili sa tabi niya. Kaya, nang mag-2:00 ulit, pinindot niya ang baton at bumalik sa 2008. Agad na napagtantong maraming pinsala ang nagawa ng 19 taong gulang niyang sarili. Bakit nga ba siya mag-ehersisyo? Para bang may 2 kaluluwa? Isa ang estudyante noong 2008, isa ang Seul na naglakbay panahon sa sarili niyang katawan. Nang bumalik si adult Seul sa 2023, nakontrol ulit ng 19 anyos na Seul ang katawan. Di niya alam bakit siya umiba, kaya inisip na naangkin siya ng espiritu. Marami pang aayusin si future Seul. Una na ang relasyon nila ni Soon-jae na sobrang galat. Sa 10 araw na kontrolado ng teenage Seul, itinulak niya palayo si Soon-jae para makasama si Taesyong, ang dating crush niya. Siyempre, di naniniwala si Soon-jae sa kwentong naangkin ng espiritu. Lalo siyang nagalit nang makita ang bad boy na laging kasama ni Seul. Sinusubukan niyang bawiin ang pag-amin ng pag-ibig, ngunit nahihirapan siyang seryosohin ito, lalo na't sa kaarawan niya'y nakatanggap siya ng malaking teddy bear at isa pang pag-amin. Sa pagkakataong ito, isang nakakahiyang video ang ibinigay, sapat upang mapahiya siya ng husto. Lumabas na ang babaeng kumakanta at cute na nagpapahiya sa sarili ay ang isa pang bersyon ni Seul. Napansin na ni Soon-jae na tila may split personality siya dahil bumalik siya sa pag-uugali ng ate na nanenermon kaysa sa inosenteng batang dating ugali. Napagtanto ni Seul na uhaw siya sa pagmamahal at atensyon marahil hindi niya ito nakukuha sa pamilya, kaya natatakot siyang saktan ang puso nito at pilit siyang itinatago sa friend zone. Para sa pagkakaibigan ni Soon-jae, talagang pinaghihirapan ni Seul na mabawi ito. Ginugugol niya ang buong araw sa paghabol sa kanya sa paaralan at ginagamit ang kanyang 5-3 para protektahan siya sa karibal sa swimming. At huwag nating kalimutan ang kanyang pangunahing misyon. Ngayon, napagpasyahan niyang pigilan si Soon-jae na maging artista para mailigtas siya. Kaya binalaan niya si In-hyuk, gitarista ng Eclipse, na huwag isama ang kaibigan sa auditions. Nang makita ang manager na nagbigay ng business card kay Soon-jae, biglang lumitaw si Seul sa bahay niya. Inilihis niya ang atensyon ng ama at pumasok sa kwarto ni Soon-jae para punitin ang papel. Natapos ang misyon at hindi naman pala gaanong mahirap. Ang paglabas doon ang naging problema nang may librong bumagsak sa ulo niya at nawalan siya ng malay. Pag-uwi ni Soon-jae, nakita siyang natutulog sa sahig at inakala niyang imahinasyon lang.
Pero nang matapilok siya sa paa nito, na-realize niyang totoo pala ito. Pinapaypayan niya ito, tinitingnan ng may pagmamahal, at marahang inaayos ang buhok. Inihahambing ang laki ng kamay, at inaalis ang mga lamok para sa kanya. Sa paggawa nito, aksidenteng nahulog siya sa ibabaw niya nang magising ito. Nang mag-imbento siya ng kwento tungkol sa gamot, natakot si Sunjay sa atake sa puso kaya umiwas. Sa awkward na usapan, nalaman niyang hindi naaalala ni Seul ang halik o ang pag-amin niya. Parang gumaan ang loob niya. Akala niya kasi walang kabuluhan ito para kay Seul. Pero umabot sa punto na hindi na makayanan ang tensyon. May malusog na pusong dapat ingatan si Sunjay, kaya binalot niya ito sa kumot at iniwan. Bigla siyang sumigaw na di kailangan ng aliw at di komportable sa nakikitang kahinaan niya. Napaluha si Seul. Kung hindi siya pwedeng maging fan o kaibigan para alagaan siya, ano pa ang magagawa niya para maiwasan ang trahedya? Tinutulak niya ito palayo dahil gusto niya itong maging napakalapit. Sobrang lapit. Mabuti na lang, hindi tumatagal ang problema sa komunikasyon nila dahil hindi kayang balewalain ni Sunjay si Seul. Nakita niyang natutulog si Seul sa bus at hindi nakababa. Sinundan niya ito hanggang sa huling hintuan, malapit sa isang reservoir. Binigyan siya ng lugar ng kakilakilabot na pakiramdam ng déjà vu. Lumala pa ng may lumapit na lasing na manyak. Buti na lang, dumating si Sunjay. Ang pagkakita sa kanya na tumatakbo ay nag-trigger ng nakalimutang alaala, ang taong nagligtas sa kanyang buhay. Nang mahulog siya sa tubig, dumadaloy ang mga alaala. Ang pagsisid ni Sunjay para iligtas siya ay katulad ng nakaraan. Ang alaala ng nangyari pagkatapos ng aksidente ay bumalik ng may lubos na kalinawan. Sumisigaw at umiiyak siya sa pagtanggi, habang ang lihim na bayani, si Sunjay mismo, ay nabagbag ang puso nang marinig ang kanyang hiling na sana'y hindi na lang siya naligtas kung magiging paralisado siya habang buhay. Ngayon, sa pampang ng ilog, habang marahang hinahaplos niya ang baywang at mukha ni Seul, umiiyak ito dahil nakalimutan ang mahalagang detalyeng iyon. At natanto na nawala siya ng mas maaga pa sa inakala. Habang pauwi sila, nakikinig si Seul kay Sunjay na ikinukwento kung paano sila unang nagkita at nakakalungkot isipin na sa nakalipas na taon, tinuring niya itong hindi maabot na bituin. Samantalang naroon lang pala siya noon pa, hindi lang niya napansin. Kinabukasan, ginising niya ito ng may sigla, sabik ibahagi ang ganda ng buhay, maganda ang bahaghari. Ngunit mas hinangaan ni Sunjay ang kanyang maningning ng ngiti. Sa puntong ito, lumakas ang kanilang ugnayan dahil sa mga pinakanakakatuwa at nakakahiyang mga sandali, tulad ng kanyang lumilipad na bra na lumalapag sa terasa at ang mga dakilang sandali ng pagpapalit ng papel. Gaya ng nang pinatibok ni Seul, ang puso niya nang iligtas siya mula sa motorsiklo gamit ang klasikong pagsalo sa pader. Ginampanan din niya ang kanyang bahagi, ipinahiram ang kanyang kurbatang pang-uniforme para maiwasan ang parusa at bagaman halos kumukulo sa emosyon sa tabi niya, sinubukan ni Sunjay na panatilihin ang distansya, hindi lang para iwasan ang romantikong kabiguan, kundi dahil sa teorya, nakikipag-date siya kay Taesung na tiyak na hindi gusto ang nakikita niya. Ang paraan ng dalawang alpha male para ayusin ang mga bagay ay sa takbuhan. Pagkatapos ng kanilang paligsahan, si Seul, umaasang mabubuhay siya ng matagal, binigyan ng time capsule at hiniling na hukayan ito ng magkasama sa Enero 1, 2023. Pero hindi lang yan. Para protektahan ang damdamin niya, hindi siya pinapanood ng Olympic swimming. Iniisip na malulungkot siya dahil di nakalaban. Para ilihis ang atensyon, gumamit siya ng iba't ibang paraan. Inilayo ang mukha sa TV, pinagsaluhan ng earbuds, at dinala sa sine. Halata namang si Sunjay ay sobrang smitten sa kanya, nag-iisip ng iba't ibang romantic na eksena. Kahit anong pilit niya, hindi niya mapigilan ang ngiti at pakiramdam na parang luluhod na siya anumang oras. Pero sa huli, hindi na maiwasan. Napanood ni Sunjay ang final match at nagulat si Seul nang umiyak siya sa tuwa nang manalo ang Korea ng ginto. Ipinaliwanag niya na naintindihan niya ang mga ginawa nito, pero wag mag-alala, okay lang siya. Magpapatuloy siya sa paglangoy kahit alam niyang balang araw ay titigil siya dahil sobrang saya niya habang ginagawa ito.
Alam niya ito dahil sinubukan niya. Magandang payo ito sa buhay, at sa wakas nakita ni Sol ang tunay na Sanjay. May magagandang sandali pa rin ang Olympics, tulad ng pagyakap ng kapatid ni Sol at ni Sanjay sa pagdiriwang ng isa pang tagumpay, at sa susunod na sandali, ang nakatatandang kapatid ay pinaparusahan ang batang nagdala sa kanyang kapatid na lasing. Mabuti na lang at dumating si Sol, ang opisyal na tagapagtanggol. Naiwasan man ang problema sa tuhod ni Sunjay, hindi ganoon kaswerte ang kanyang paranoia. Nalaman niyang paborito si Taesong ng pamilya, kaya nag-alala siya at nagpa siyang manmana ng karibal. Sa gitna ng pagsisiyasat, natamaan siya ng pop-up bilang ika-100 milyong bisita sa profile ni Taesong. Siyempre, hindi pinalampas ng long-haired guy ang pagkakataong asarin siya. Natuklasan din ni Sanjay na gusto ni Sol matutong magbisikleta, pangarap ng pumanaw niyang ama. Kaya tinipon niya ang lahat ng pasensya para turuan siya. Matapos magtalo at hindi sumuko, nagtamasa sila ng mahiwagang gabi. Bukod sa pagiging tagapagturo ng pagbibisikleta, kinuha rin si Sunjay bilang bagong boses ng banda ng kanyang kaibigan. Di plano ang magsuot ng parehong jacket ni Taesong. Buong araw, silang nagkumpetensya para sa atensyon ni Sol. Dumating ang oras ng pagtatanghal. Sa kabila ng kaba, umakyat si Sanjay sa entablado at nagningning gaya ng bituin. Hindi napigil ni Sol ang emosyon sa unang show ni Eclipse, ngunit naalala rin niya ang huling pagtatanghal nito. Isang takot ang dumapo sa kanya. Parang nagsisimula na ang hindi maiiwasang pangyayari, at alam niya kung paano ito magtatapos. Nang malaman niyang pumayag lang si Sanjay kumanta para manalo ng bagong telepono para sa kanya, dahil nawala ang dati nang mahulog siya sa reservoir, nananaig ang kanyang kawalan ng pag-asa. Sumisigaw siya na huwag nang magmalasakit sa iba, maging makasarili at magtuon lang sa sariling kaligayahan. Bagamat nasaktan siya sa mga salitang ito, ang sinabi nito tungkol sa hindi pagpipigil ng damdamin ay tumimo sa kanya. Dahil gusto nitong isipin lang niya ang sarili at sariling emosyon, iyon nga ang ginawa niya. Pinoprotektahan niya ito sa trapiko, hiniling na makipaghiwalay kay Taesong, at ang pag-amin ng pag-ibig sa pool ay tumutugtog sa kanyang headphones. Parang dobleng pag-amin ito, at sa unang pagkakataon, lubos na nagulat si Sol, na parang nag-overload ang sistema, kaya nagpanik at tumakbong palayo ng walang sagot. Ngunit napakalakas ng kanilang koneksyon na natupad na pala niya ang hiling ni Sanjay bago pa man niya ito hingin. Nang kumalat ang chismis sa paaralan na ginamit lang ni Taesong si Sol para mawala ang mga stalker, hindi niya ito pinalagpas. Bilang kilalang mananuntok, itinaboy niya si Taesong, iniwan siyang mukhang tuta buong araw. Samantala, sobrang saya ni Sunjay, nanunukso sa kalaban na mag-enjoy sa blind dates. Pero nang makita ng pinakamasayang lalaki si Sol na umiiyak sa kalsada, mali agad ang naisip. Naghihiwa lang pala siya ng sibuyas sa bahay bago pinapabili ng alak ng lola, pero akala ni Sunjay nalulungkot siya dahil sa isang hangal. Habang nag-aagawan sila sa bote, dumating ang kapatid at agad sumipa sa gitna ng gulo. Naging dahilan ito para maiuwi si Sunjay sa bahay ni Sol, kung saan masayang-masaya siyang iniayos ang bentilador para tumama sa kanya at pinanood kung gaano siya kagwapo, kahit natutulog. Napakatahimik niya, kaya sinusuri niya kung buhay pa ba talaga siya. Kalahating gising, hinawakan niya ang kamay nito bilang tugon sa pag-aalala. Malapit na siyang magising, kaya mabilis siyang nagtago, ngunit hindi epektibo. Nagulat siya nang makita itong nakatago sa ilalim ng kama, pero napigilan ni Sol ang kanyang sigaw. Nagtago sila sa ilalim ng kumot, nagtataguan sa kapatid, nagtitignan hanggang sa mapigilan ang halik ni Sunjay. Nahuli sila ng kapatid niya at ngayon ay kanya-kanyang takbo na. At isipin mo, walang mangyayaring ganito kung hindi bumalik si Sol sa nakaraan. Pero hindi lang yan ang nagbago. Naalala mo ba kung paano nawala ng ngipin ang kapatid niya? Nang bumagsak sa audition dahil sa ngipin, pinilit niya si Hyunju na bayaran ng implant. At matapos siyang tulungan sa kanyang kabigatan ng tiyan at iwasan ang kahihiyan sa publiko, isang spark ng pagnanasa ang nag-alab kay Hyunju. Sinisikap niyang iwaksi ang mga makasalanang iniisip, ngunit ang pinakamabisang paraan ay alamin kung may kasintahan na siya. Ngayon, para makalimot sa kanyang hindi nagtagumpay na pag-ibig,
Iisa na lang ang magagawa ni Hyunju, makialam sa love life ni Sol. Sa tingin niya, nahulog si Sunjae sa bitag ng pag-ibig dahil sa pagiging clingy ni Sol sa kanya nitong mga nakaraan, at ito'y nagpapaalala kay Sol dahil hindi niya intensyon na lituhin ang puso nito. Pero ang talagang nakakalito sa kanya ay ang payo ng kanyang kaibigan. Huwag mong ipakitang gusto mo siya dahil sa katatapos lang niyang makipaghiwalay. Gayunpaman, hindi nila papansinin ang mga payo. Si Hyunju ay kumakatawan sa nararamdaman nating lahat habang pinapanood ang dalawang ito na lantarang naglalandian sa library at sa kainan, hanggang sa punto na kahit ang pinakamasayahing babae sa mundo ay nauutal dahil sa kahangahangang pagmamahal ni Sunjae. Dahil malinaw na gusto ni Sunjae si Sol, nagpasya siyang magpakita ng tiwala nang dumating si Taeseung sa bahay niya. Siyempre, muntik na siyang mawalan ng kontrol, pero sa huli, kumilos siya ng natural o kasing natural na makakaya niya, at binigyan si Taeseung ng pagkakataong magpaliwanag kay Sol na hindi niya ito ginamit dahil nagsisimula siyang magkagusto. Gayunpaman, may problema. Hindi siya naniwala, at nang umalis si Taeseung, dismayado, na aksidente siya at ang malaking teddy bear sa motorsiklo. Napunta sa ospital. Matapos magkaroon ng bangungot na magkabalikan sina Sol at ang masamang lalaki, nagpasya si Sunjae na hindi niya pwedeng mawala si Sol. Ang kanyang madamdaming titig ay nakakakumbinsi kaya't hindi niya matanggihan ang imbitasyon na manood ng Olympics sa parke. Ngayong alam na ni Sol ang nararamdaman niya, nagsisimula siyang makaramdam ng ibang spark, pag-ibig na hindi na ang dating paghanga sa isang idol. Nang manalo ng gintong medalya ang South Korean baseball team sa gitna ng mga yakap, hawak kamay at emosyon sa masikip na espasyo, hindi na napigilan ni Sunjae ang kanyang damdamin. Dinala niya si Sol sa tahimik na lugar at muling ipinagtapat ang kanyang pagmamahal, sinasabing dati ayaw niya sa ulan, pero nagbago ang lahat nang makilala niya ito. Mula noon hanggang ngayon, mahal na mahal niya si Sol at hindi raw ito magbabago kailanman. Kahit napakaganda ng pagtatapat, mukhang nalulungkot si Sol kaya medyo kinabahan at natakot si Sunjae. Bago pa makasagot si Sol, tumawag si Taesung para sabihing nakita niya ang ina ni Sol sa ospital. Talagang nakakagulat ang balitang ito. Ilang araw lang ang nakalipas, umakyat pa sila sa poste para bigyan ng privacy ang nanay ni Sol. Akala nila may bago itong kadate matapos ang pagkamatay ng asawa. Pero hindi naman ganun talaga. May cancer ang nanay ni Sol at yung lalaki ang doktor niya. Mabuti naman at agad siyang operahan at magiging okay. Ang pagbisita sa ospital ay nagbigay din ng pagkakataon kina Sol at Taesung na mag-usap ng matapat. Gusto man niya o hindi, siya ang unang pag-ibig ni Sol. Kaya bilang paggalang, pinayuhan niya si Taesung na patuloy na magpakabuti. Tumigil na siya sa paninigarilyo, hindi na umaabsent sa klase, at hindi na nakikipag-away, at patuloy siyang susuportahan ni Sol. Ngayong gumagaling na ang nanay ni Sol. Oras na para harapin niya ang pag-amin ni Sunjae na ilang araw nang nag-aalala sa kanya. Pero nadurog ang puso niya nang sabihin ni Sol sa malamig na tono na hindi niya kayang suklian ang nararamdaman nito. Ang problema, hindi niya alam gaano katagal siya sa nakaraan, at kapag bumalik ang dating Sol, baka may gusto pa rin ito kay Taesung. Kaya mas mabuting tanggihan na si Sunjae ngayon kaysa saktan siya ulit sa susunod. Lalo pang sumama ang sitwasyon nang magsimula ang madilim na bahagi ng kwento, dahil hindi lahat ay masaya. Hindi pa rin nabawi ni Sol ang lahat ng traumatikong alaala tungkol sa aksidenteng naging dahilan ng kanyang pagkaparalisa. Ngunit ang pagbalik sa reservoir kung saan siya nahulog, na ngayon ay iniimbestigahan dahil may natagpuang bangkay doon, nagpapaalala ng kakilakilabot at nakakalitong mga alaala tungkol sa tunog ng susi at isang taxi driver. Mukhang hindi simpleng aksidente ang nangyari kay Sol gaya ng akala namin. Siya pala ay biktima ng isang mas masahol na pangyayari. Kinuha ng isang nakatatakot na lalaki ang kanyang telepono at dahil sa kawalang malay ng kanyang lola, ibinigay nito ang kanilang address para maibalik daw ito. Ang panganib pala ay mas malapit kaysa sa inaakala ng sinuman. Dumating na ang araw ng aksidente. Sa pagsisikap na protektahan ang sarili, ayaw lumabas ng bahay si Sol. Ngunit nang mag-text si Sunjae para magkita sila, umalis siya bago makita ang pagtangging sagot nito. Dagdag pa rito, biglang bumuhos ang ulan. Hindi makayanan ni Sol na isipin na naghihintay si Sunjae na babasa sa ulan sa parke. Kaya nagkamali siyang pumunta para makipagkita sa kanya. Dalawang matinding alaala ang nagtutulak sa kanya. Ang unang pagkikita nila noon at ang interview sa hinaharap kung saan binanggit ng idol ang pagkakilala sa unang pag-ibig sa maulan na araw. Doon napagtanto ni Sol na siya pala ang tunay na pag-ibig ni Sunjae noon at ngayon.
Siya lang ang mahalaga kay Sunjay, anumang bersyon ng buhay nila. Determinado siya, walang makakapigil sa kanya ngayon, maliban sa nakaambang malaking sakuna. Dinukot siya ng nakatatakot na tsuper ng taxi, naiwan lang ang payong sa lupa bilang pahiwatig kay Sunjay habang umaalis ang kotse. Bago magpatuloy, alamin muna natin ang nangyari sa aksidenteng nagparalisa kay Sol. Balik tayo sa orihinal na timeline, magkasama sina Sol at Sunjay sa bus, siya'y platonikong umiibig, habang si Sol ay walang kaalam-alam, hindi pa niya kilala si Sunjay noon. Pagkababa ng bus ng mag-isa, nagtaksi si Sol pauwi, at doon nagsimula ang sakuna. Ang mapanganib at kaduda-dudang mga bagay sa kotse ay hindi magandang sinyales. Dinukot si Sol ng lintik na tsuper, tinali sa likurang upuan, ngunit nang magising siyang mag-isa, may pagkakataon siyang makaligtas nang maputol niya ang tali sa kanyang mga pulso. Matindi ang hirap nang makatakas siya pero hinabol siya ng baliw sa kotse habang nakita siya ni Sunjay sa panganib. Sinubukan niyang abutin si Sol pero binangga siya ng kriminal ng malakas, itinapon sa hangin at nahulog sa lawa. Di nagdalawang isip si Sunjay, nakita ang mukha ng salarin, tumalon, inangat si Sol at maingat na dinala sa pampang. Ngunit di pa tapos ang pagsubok, bumalik ang halimaw para salakayin si Sunjay at itago ang ebidensya ng krimen. Hindi man lang napagtanto ng hangal na wala siyang pag-asa laban sa isang Olympian. Hindi lang siya natalo, nahuli pa siya ng pulis. Bagamat nakulong siya agad, si Sol ay malubhang nasugatan, nawala ng paggamit ng binti at labis na nagsisi si Sunjay. Lahat ng traumatikong alaala ay sinupil ni Sol para maiwasan ang paghihirap, ngunit bumalik ng todo nang harapin niya ang kriminal sa bagong 2008 timeline na binubuo niya bilang isang manlalakbay sa panahon mula sa hinaharap. Ngayon, hindi niya iniwasan ang pagdukot, pero dahil alam na niya ang detalye, mas matalino siyang kumilos. Pagkakalag sa lubid, agad siyang tumakas, dala ang susi ng kotse. Pero ngayon, lumitaw siya na nagmamaneho ng puting truck. Hinahabol pa rin siya tulad ng dati. Gayunpaman, hindi siya mag-iisa hanggat may Sunjay sa mundo. Nang mapansin ang kakaibang pagkawala, alam niya kung saan pupunta, di maiiwasang ulitin ang trahedya. Handa na si Sol tanggapin ang kapalaran, walang kaligtasan. Pero ngayon, may pagkakaiba. Dumating ang amang pulis ni Taisyong bago siya atakihin. Naiiwasan ang aksidente, tiyak makakalakad siya sa 2023 kung saan siya bumabalik nang magbago ang nakaraan. Bumalik ang lungkot ni Sunjay, nawala ng malay si Sol at hindi siya nakilala. Sa bagong hinaharap, iba ang buhay ni Sol, di nakalakad bilang matanda. Mas maganda ay makitang buhay at maunlad si Sunjay bilang musikero at aktor. Iyon ang tamang pagkakataon para bumalik siya. Araw ito ng pagbubukas nila dapat ng time capsule. Pero ang puno kung saan nila inilibing ay wala na. Kaya malungkot na lang niyang tinititigan ang lugar. Sa loob ng gusali, may stalker na nanggugulo. Naging malaking problema to. Hindi sa obsessed fan, kundi kay Sol na napagkamalang stalker dahil pareho ang coat. Pagbalik sa hinaharap at pagpunta sa pulis ay di bahagi ng plano. Lalo na ang pagduda ng pulis at manager ni Sunjay sa kanya. Pero siya, mapayapa pa rin, ayaw magsampa ng kaso para iwas gulo online. Ang balik sa hinaharap ay parang emosyonal na pagkabalisa. Marami man ang bumuti, may mga mapait pa ring pagbabago. Halimbawa, buhay si Sunjay, pero di na sila malapit sa isa't isa. Hindi na rin siya fan ng Eclipse. Simple ang kwarto, nawala ang relo para sa time travel. Kahit may bangungot siya tungkol kay Sunjay, wala siyang oras mag-isip tungkol doon dahil may kotse na siyang magagamit at trabaho sa kumpanyang produksyon ng pelikula na dating tumanggi sa kanya dahil nasa wheelchair siya. Sa madaling salita, may halong tuwa at lungkot ang kanyang nararamdaman. Ngunit sa ngayon, kinakampihan niya ang saya na magamit ang sarili niyang mga paa at magtrabaho sa kanyang pinapangarap na kumpanya na, sa pagkakataong ito, ay tinanggihan sa negosasyon ni Sunjay na tumanggi sa pagbibida sa isang walang kwentang pelikula.
Nakita natin si Sunjay na dumating sa kanyang apartment at sa bathtub, nakita niya si In-hyuk, kaibigan niyang mahilig pumasok ng walang paalam. Sa kasamaang palad patuloy na naghihiwalay ang mga bida dahil sa mga hindi pagkakaunawaan. Ngayong pagkakataon, nagkaroon ng kalituhan nang biglang umalis si Sol sa trabaho dahil manganganak na ang kaibigan niyang si Hyunju na ama ang kapatid ni Sol. Sa kanyang pagmamadali, hindi sinasadyang natulak ni Sol si Sunjay sa fountain nang hindi niya nakilala. Umalis siya nang walang paumanhin at dahil inakala pa ring stalker siya, binigyan siya ng utos na lumayo ng 100 metro sa kanya. Ngunit masisira ang kasunduang ito nang malaman ni Sol na magbabalik tanaw ang eclipse, ang huling palabas din ni Sunjay. Mas lumala pa nang muling mangyari ang sunod-sunod na malas ni Sol tulad ng nangyari noong araw ng trahedya. Ibig sabihin, maaaring mamatay muli ang idol. Gayunman, matapos ang palabas, nakita ni Sunjay ang mga bulaklak at business card na iniwan ni Sol sa manager at naunawaan ang lahat. Labis-labis na ang 14 taong pagkakahiwalay. Panahon na para muling makasama ang babaeng hindi niya kailanman nakalimutan. Nasa sikat na Nevada Bridge siya, umaasang di siya darating para di maulit ang malas, pero sabik din siyang makita muli. At iyon nga ang nangyari. Naroon si Sunjay, naghahanap ng puwang sa ilalim ng malaking dilaw na payong at may mainit na tingin, inamin niyang hinihintay siya. Ang palambot ng kanyang mukha'y nagpapakita na natutunaw pa rin ang puso niya, kaya walang dapat makagambala sa sandaling ito. Tinatawag siya ng manager para sa after party, pero hindi siya papayagan ni Sol. Hindi niya ito iiwan, kahit ano pa, kahit pa gumawa siya ng kabaliwan at hilingin na magdamag silang magkasama. Hindi na kailangang ulitin, dahil naroon na si Sunjay, hawak ang manibela at inanyayahan siya. Tumataas ang tensyon sa kotse, pero lumala ang kaba nang dalhin siya ni Sunjay sa hotel para magtago. Kahit siya ang may malalim na pahiwatig, siya rin ang nagpanik, natatakot na baka isipin ng gwapong lalaki na magkakatuluyan sila. Pero pwede siyang mag-relax, gusto lang pala ni Sunjay na mag-usap sa bar ng hotel. Inaasahan namin ang tapat na usapan. Pero nakakuha kami ng dalawang sinungaling na nagkakaila na hinanap nila ang time capsule. Dapat alam nila na pinutol ang puno ilang buwan na ang nakalipas, pero hindi bago dumating si Sunjay at hinukay ang kanyang nagniningning na itlog. Pumunta siya sa lugar na minarkahan nila, 15 na taon na ang nakalipas, at naghintay kay Sol ng 1 oras. Pero umalis bago siya dumating na huli, kaya binuksan niya ang bagay ng mag-isa at natagpuan ang sulat nito. Nagpapasalamat sa kanya dahil buhay pa siya, dahil hindi nila aamining naaalala nila bawat detalye ng pinagdaanan at gusto pa ng higit. Ang mga ordinaryong pangyayari ang magpapanatili sa kanilang malapit. Ang chismis tungkol sa artista na si Sunjay na nasa hotel kasama ng isang babae ay kumalat na. Kaya para maiwasan ang paparazzi at hindi siya iwan mag-isa ng gabing iyon, may sariling plano si Sol para tumakas na nag-iwan kay Sunjay na hingal na hingal. At hindi lang gusto niyang maging getaway driver. Gusto rin niyang pumunta sa apartment niya ng hating gabi at walang makakapigil sa kanya. Nakuha mo. Siyempre, gusto lang niyang pigilan siyang mag-isip ng masama at tumalon mula sa itaas. Pero hindi ganoon ang pagkakaintindi ni Sunjay. Habang nasa banyo siya, may ilang gawain siyang kailangang asikasuhin. Una, itago ang karton na cutout ng isang malibog na anime character na iniwan ni In-hyuk sa kanyang bahay. At pagkatapos ay pakalmahin ang kanyang puso na halos lumabas na sa dibdib niya, iniisip na gusto ni Seul ang kanyang sexy na katawan. At kung iniisip mo na ipagmamalaki niya ang kanyang malaking apartment, aakit sa kanya gamit ang maliliit na detalye. At susunod sa bawat gusto niya dahil siya ay lubos na in love pa rin sa kanya, tama ka nga. Tulad ng dati, bumibili lang ng oras si Seul, pero ang kanyang kakyutan ay tumama sa malambot, di gaanong inosenteng puso ni Sunjay na naghanda pa ng espesyal na ramen. Pero nang tubig na lang ang natira sa mangkok, wala nang ibang matatakasan. Alinman sa pauuwiin siya o magkunwaring nakatulog ng nakakahinang paraan. At syempre, pinili niya ang pangalawang opsyon, nabigo siya ng todo sa kanyang pagkukunwari, gaya ng inaasahan. Pero maganda yon dahil napilitan silang maglapit ng todo ulit. Kasama ang kaakit-akit niyang tanong kung doon ba talaga siya matutulog. Dahil wala nang ibang magagawa, inamin ni Seul na binabantayan niya ito, natatakot na baka mamatay ito ng gabing iyon. Hindi nagulat si Sunjay, sanay na siya sa mga panaginip na premonisyon ni Seul mula pa noong high school at naniniwala siya rito. Pero para pakalmahin siya, sinabi niyang supplements lang ang mga pills sa counter. Hindi siya depressed at wala siyang balak magpakamatay. Naguluhan sa sensitibong sandali, nagtapon si Seul ng pagkain sa sarili na nagdulot ng sunod-sunod na pangyayari.
Mula sa pagsuot niya ng malaking sweater ni Sunjay hanggang sa pagkabahala nito sa time capsule sa mesa. Pero ang pagtago niya ng isang bagay ay naglantad lang ng mas malaking problema. Ang sexy na karton na cut-out sa kama. Ngayon, nagtatalo sila habang sinusubukan niyang ipaliwanag na hindi siya malungkot na otaku. Sa gitna ng hila-hila ng kumot, binigay ng script ang eksaktong gusto natin. Isang pagbagsak sa kama na may matinding titig, nagmamakaawa para sa halik. Pero siyempre, si lasing na Hyuk ay pumasok sa bahay na di sa kanya at sinira ang sandali. Ngayon, nagtatago si Seul sa aparador. Kahit ginulo ng gitarista ang sitwasyon, inayos din niya ang daloy ng lasing na biglang sinabi kung gaano pa rin kamahal ni Sunjay si Seul. At hindi raw siya nagmahal ng iba dahil hindi niya nakalimutan si Seul. Habang nilulunod si Hyuk sa bathtub, nakita ni Seul ang time capsule at nakumpirma ang epekto ni Sunjay sa buhay niya. Matagal siyang nakulong sa kwentong ito, nasira ang puso sa dating Seul. Dapat niyang malaman ang totoo. Pagdating sa bahay ni Seul, umamin siya na dumating siya para buksan ang capsule, pero nahuli siya. Inamin niyang na-miss niya ito at humingi ng tawad sa hindi pagsabi noon na gusto rin niya ito. Ilang segundo bago maproseso ni Sunjay ang narinig niya. Pero naisip niya na ang kasalukuyan lang ang mahalaga ng kumpirmahin ni Seul na may nararamdaman pa rin ito para sa kanya. Nang lumabas ang kapitbahay, naging mas madali ang sitwasyon at hindi na maipagpaliban pa ang matagal nang naantala. Mag-isa sa bahay niya, pumutok ang tensyon at nagsimula sila ng matagal nang hinihintay na mainit na halikan. Alam na alam nila kung paano ito lubos na papakinabangan. Ang kanilang ganda, init ng damdamin at pagnanasa ay tila natural na natural. Ngunit naabala sila ng tubero sa labas na gustong gawin ang trabaho niya. Kahit kailangan nilang maghiwalay, opisyal nang nagsimula ang kanilang matamis na pag-iibigan. At sobrang saya nila, hindi mapigilan ang mga ngiting taglay ang kilig at sabik na magkita matapos ang trabaho dahil sa wakas, tila umaagos na muli ang oras ngayong bumalik na siya sa buhay niya. Ngunit ang kasiyahang iyon ay maikli lamang dahil isang gabi, lumitaw si Sunjay sa isinumpang balkonahe at ang doorbell ay patuloy na tumutunog tulad ng sa araw ng kanyang kamatayan. Hindi nagtagal, nalaman ni Seul sa balita na sinalakay si Sunjay at nasa kritikal na kondisyon sa ospital. Ang salarin ay ang isinumpang trooper ng taxi na nagmamanman sa kanila matapos magsilbi ng napakaikling sentensya sa bilangguan. At pagkatapos nito, wala nang duda. Sa orihinal na timeline, hindi nagpakamatay si Sunjay. Siya ay itinulak, pinatay bilang paghihiganti dahil nakita niya ang mukha ng kriminal 15 taon na. Ang nakalipas, tumulong na makulong ito. At naging hadlang sa pagitan ng mga ngaso at biktima, palaging sinasagip si Seul mula sa karumal-dumal na gawain nito. At sa pagkakataong ito, sinaksak siya sa katulad na dahilan. Ito ang sitwasyon. Nang pigilan ng naglalakbay sa panahon na si Seul ang aksidente sa reservoir noong 2008 at bumalik sa hinaharap, hindi na parusahan ang baliw dahil walang naaalala ang batang Seul at hindi nakita ni Sunjay ang mukha nito. Gayunpaman, dito pumigil sa kriminal na umatake ulit. Kinuha niya ang tunay na Seul sa isang lumang bodega noong sumunod na taon. Pero handa si Sunjay noon para iligtas ang babae, nilabanan ng baliw hanggang dumating ang pulis. Kaya may galit pa rin ang halang ang bituka. Ibig sabihin, nagbabago ang kinabukasan, pero patuloy ang aksidente ng tatlo sa ibang paraan lang. May isang bagay na laging pareho. Si Sunjay bilang tagapagligtas, kaya ngayong 2023, nasa bingit siya ng kamatayan dahil gusto ng lalaking maghiganti. Dito napagtanto ni Seul na mali ang kanyang pinagtutuunan ng pansin. Akala niya ang banta ay ang depresyon ni Sunjay, pero hindi, wala itong kinalaman doon. Ang obsesadong trooper ng taxi pala. Si Seul ang tunay na target ng baliw. Pero dahil laging sinasagip ni Sunjay si Seul, siya ang naging focus ng paghihiganti. Kaya syempre, tumama ng husto ang guilt. At ang tanging paraan para baguhin ang malupit na kapalaran ay bumalik sa nakaraan. Matapos hanapin ang relo ng time travel sa bahay, nakita ito ni Seul sa pulso ng kanyang lola na nagsabing iningatan niya ito para sa kanyang apo. Hindi ito ang unang beses na naaalala ng matandang babae ang iba't ibang realidad. Kahit maraming pagbabago dahil sa time travel, naalala pa niya na nakakalakad ang kanyang apo na talagang kamangha-mangha. Pero wala ng oras para pag-usapan ang nakakaintrigang kamalayan na ito.
Dahil nang tumunog ang orasan ng hating gabi, ginamit ni Seul ang huling pagkakataon para maglakbay. Nagising sa 2009 sa isang tiyak na sandali, nakaupo sa tuktok ng isang estatwa sa campus ng kolehiyo. Mabuti na lang may grupo ng lalaki para saluhin siya pag nahulog, pero iisang malakas na braso lang ang pwede niyang bagsakan. Kay Sunjay, syempre. Pero hindi niya napansin kung gaano kagwapo si Sunjay sa universidad jacket dahil agad siyang tumakbo ng mabilis. Ito ang bagong plano, lumayo para hindi niya mailigtas si Seul sa kidnapping na di pa nangyayari. Bukod dito, nagtiwala si Seul sa pulis at nag-file ng report tungkol sa pagdukot sa kanya sa reservoir. Huli man, mas mabuti yun kaysa wala. Iimbestigahan ng ama ni Taesyong nang mabuti ang kaso bilang mahusay na pulis. Mukhang matalino ang buong pamilya. Agad nakilala ni Taesyong ang dating nobya. Maganda, mainit ang ulo at mature na. Habang nag-uusap sila, ipinagmalaki ni Seul na nagbago na pala ang kinabukasan ni Taesyong at maayos na siya ngayon. Nagtapos na siya, di na nakikipag-away at matagumpay na may sariling online na tindahan ng damit. Samantala, pilit na di pinapansin ni Sunjay ang sinasabi ni Inyok na mas galit na raw sa kanya si Seul ngayon. Pinaliwala niya ang kaibigan at patuloy na sinulat ang kanta para kay Seul. Si Seul naman ang hindi masyadong kumpiyansa sa sarili ngayon. Sa totoo lang, mahirap sundin ang plano kapag ang dalawang taong dapat magkalayo ay mga freshmen sa parehong universidad, nasa parehong tren para sa field trip at pupunta sa parehong cabin. Com major umiiwas sa kaakit-akit na PE major. Komplikado, lalo na nang matalo si Seul sa initiation games at kailangang gumawa ng nakakahiyang parusa, sumayaw ng katawa-tawa sa harap ng buong departamento. Walang mas maganda pa sa paglalagay ng dalawang kabataang gustong maglapit sa gubat at isang bitag ng baboy ramo na nakahuli ng maling biktima pero may tamang epekto. Kahit mukhang hindi ka panipaniwala, nakabaligtad si Seul at hindi niya matatakasan ang katotohanan. Siya ang prinsesang laging sasagipin nito, tulad ngayon, habang yakap siya nito. Sa paglitaw ng mga alitap-tap, malinaw na ito'y romansang nakatakdang mangyari. Gayunpaman muli, umatras si Seul, iniwan si Sunjay na nalilito, bigo at naiinis. Hindi niya maintindihan bakit galit na galit ito sa kanya, hanggang sa inilalagay niya ang sarili sa panganib para lang makaiwas. Sa kasamaang palad, di niya mapagaan ang loob nito. Di niya masabi na pinipigilan lang niya ito mamatay dahil sa kanya. Kaya, ang tanging magagawa natin ay saksihan ang sakit na nakaukit sa kanyang mukha. Si Seul naman ay may sapat na pagdurusa para magdamag, lalo na't nakainom siya ng marami. Paglabas niya ng campsite, hulaan mo sino ang hindi maiwasang maakit sa kanya tulad ng magneto. Si Sunjay na kailangang tiyakin na ligtas siya, kaya sinundan niya ito. Muli, nandoon siya para pigilan ang pagbagsak nito ng pataob. Ngayon bumagsak ito, umiiyak ng todo dahil patuloy siyang nananatili kahit nasaktan na niya ng husto. Nang pakiusapan siyang mag-alala na lang sa sarili at huwag siyang intindihin, nalilito si Sunjay at humihingi ng tawad. Humihingi siya ng tawad at inaalo ang babae sa bagay na di niya maintindihan. Pero ang iwan siya ng mag-isa, hindi pwedeng gawin. Habang inaayos niya ang pagbuhat, nawalan sila ng balanse at nagdikit ang kanilang mga labi. Ayon sa sikat na alamat ng kolehiyo, ang maghalikan sa field trip ay tiyak na ikakasal. At dahil hindi nagsisinungaling ang mga alamat, abangan na lang natin. Hindi lang sila ang nagpalitan ng halik. Matapos mabigo bilang love guru at makipaghiwalay, naging bagong binata ang kapatid ni Seul. Agad namang inangkin ni Hyunju ang sarili niyang Spider-Man style na halik. Kung akala ni Sunjay na di na pwedeng mas magulo pa, nagkamali siya. Nang si Seul, lasing sa balikat niya, ay kumanta ng bagong sulat niyang kanta at bumulong na babalik siya sa kanyang panahon. Nalito ng todo si Sunjay. Paano niya nalaman ang kanta kung si Inhyok lang ang nakarinig nito? Kahit katawa-tawa, napansin ni Sunjay na may kakaiba. At sa sandaling may pagkakataon siya, itinanong niya ang malaking tanong. Talaga bang galing ka sa hinaharap, Seul? Oo, talagang galing siya doon. Pero paano niya ipapaliwanag ng maayos yun kung Terminator lang ang alam at nagyeyelo ang oras kapag may detalyeng binabanggit? Ang punto, dahil ayaw niyang magulo ang damdamin, sinabi ni Seul na gusto niyang lumayo. Dahil sa pagkatulak, sinabi ni Sunjay na wag nang mag-effort kasi pupunta siya sa Amerika. Umaasa pa rin ang tatay niya na babalik siya sa swimming kaya may rehab sa abroad.
Nang marinig ito, nakaramdam si Seol ng magkasalungat na emosyon. Nalulungkot siya sa pag-alis nito, pero masaya rin siya. Dahil ito ang pinakamabuting paraan para di na makasalubong ni Sunjae ang mamamatay tao. Pero bago siya umalis, dapat maghanda si Seol sa bagong damdamin, pati na ang selos. Lahat ng ito'y dahil sa babaeng kaklase ni Sunjae na interesado sa kanya at gumagamit ng lahat ng paraan para maakit siya. Si Seol ay nanonood lang, naiinis mula sa malayo at malapit dahil lagi siyang napupunta sa mga kakaibang sitwasyon. Habang pinupulot ang nahulog na barya sa kainan, napunta siya sa ilalim ng mesa kung saan nakaupo si Sunjae at narinig ang pag-amin ng babae. Pero ang makita silang naghahalikan, sobra na yon, di ba? Iniwas niya ang kanyang tingin para hindi ito makita. Nang oras na para tumakas, kahit pagsuot ng basurahan sa ulo ay nagawa niya. Kahit hindi ito ang pinakamatalinong paraan, hindi siya maabutan ni Sunjae, kaya umuwi si Seol para magdamdam kasama ang kapatid na may katulad na problema sa pag-ibig. Sa totoo lang, nagsiselos siya nang walang dahilan dahil hindi naman talaga hinayaan ni Sunjae na may humalik sa kanya. Daliri lang sa noo ang ginawa niya para pigilan ang babae na lumapit ng sobra. Ngayon, nakatayo siya sa kalye, hawak ang sandalyas, nagalit na sinipa ni Seol. Medyo excited siya sa ideya na nagselos si Seol kasi ibig sabihin may feelings ito para sa kanya, di ba? Tama, pero di niya yan aaminin habang nasa panganib ang buhay niya. Kaya sinabi niyang walang dahilan para magselos at lalo pang pinasakit ang puso niya. Nagsinungaling siya, sinabing di niya nagustuhan ang lalaki noon o sa hinaharap man. Gusto lang niyang iligtas siya, pero sa ganito, baka mamatay sa lungkot o selos si Sunjae. Nang makita si Tae Seong na may bulaklak para kay Seol sa universidad, nawalan siya ng gana, naiisip ang dramang reunion nila. Pero hindi. Di ganoon ang nangyari. Sa totoo lang, nag-alala si Tae Seong nang marinig sa tatay niya ang tungkol sa pagdukot kay Seol. At tama siya. Mula nang bumalik si Seol sa nakaraan, inilalahad niya ang lahat ng detalye sa mga detektib tungkol sa kriminal. Ngunit kahit may ebidensya na, hindi pa rin mahuli ng pulis ang psychopath dahil laging isang hakbang siya sa unahan. Kaya inihayag ni Seol ang katotohanan na siya ay time traveler kahit mahirap paniwalaan at humingi ng pabor. Pakiprotektahan si Sunjae sa 2023. Ngayon naman si Tae Seong ang kinagat ng selos. Bakit humingi ng ganong pabor ang ex niya para sa ibang lalaki? Pero kahit mahilig sa flirty jokes, mabuting tao talaga si Tae Seong. Hindi siya nagduda at tumulong pa sa misyon ng gabi, sinagip ang video store sa baha. At hindi lang siya ang hahawak ng balde sa kisame ng matagal. Nandoon na si Sunjae, galit na makita ang kanyang mahal na kasama ang ibang lalaki. Pero dahil nandun silang lahat, sulitin na ang pagkakataon para makita kung sino ang mas malakas, habang sinusuportahan sila ng mga opisyal na tagahanga. Nasa panig ni Tae Seong ang kanyang nanay, habang si Sunjae naman ay may lola. Sa huli, hindi na sapat ang pagpapakita ng lakas sa pamamagitan ng pagbabalanse ng mga timba. Nagtatalo sila tungkol sa kanilang damdamin para kay Seol at nagtapos ang mini-kompetisyon sa basang away. Bago may makuryente, tumigil sila sa kalokohan, nagtulungan, at walang napaso ng gabing iyon. Natapos ng maayos, kaya inimbitahan ni Sunjae ang bagong kaibigan na matulog sa kanyang bahay. Sa totoo lang, wala siyang ibang mapagpipilian. Yun o hayaan ang mang-aakit sa internet na tumira sa bahay ni Seol. Kaya sinisikap niyang tiisin ang pang-aasar. Sino bang mag-aakala na ang pagtulog ng kaaway sa kanyang sopa ay magiging kapaki-pakinabang? Si Tae Seong ang nagpayo kay Sunjae na huwag mag-alala dahil malinaw na may gusto si Seol sa kanya. At sa wakas, napagtanto ni Sunjae ang katotohanan. Pero huli na ba para gawin ang anuman? Nasa airport na siya, nagpapaalam sa tatay, malapit nang lumipad patungong Estados Unidos. Para maunawaan mo, kahit si In Hyuk ay nasa mahirap na sitwasyon, kailangan niyang sumali sa talent show nang wala ang kapalit na lead singer ng Eclipse. Mabuti na lang, kahit sinira ni Sunjae ang pangako, nakapasok ang banda sa susunod na audition. Kaya may pag-asa pa ba sina Seol at Sunjae? Oo naman, dahil nasa ere man ng eroplano, nakatayo si Sunjae sa harap ni Seol, di raw makaalis. Talagang matalino siya. Hindi lang niya nakita ang obvious, kundi naunawaan din ang mas komplikadong bagay. Matapos hukayin ang time capsule, binasa niya ang sulat at naalala ang pagtatulak ni Seol. Naisip niya na sinisikap ni Seol na iligtas ang buhay niya.
Walang saysay ang pagtanggi niya dahil hindi nagsisinungaling ang mga mata niya. Nandoon siya para baguhin ang isip niya. Kahit mamatay siya sa pagprotekta sa kanya sa 2023, ayos lang. Gusto lang niya tumigil ito sa pagtakbo at tanggapin ang nararamdaman. Muli, hinalikan niya ito ng may lambing na higit pa sa karaniwang tamis. Naputol sila nang pigilan nila ang nanay ni Seol na mahuli ang naglalambing sa madilim na iskinita. Sa cafe, kahit pinagagaan ni Sunjae ang sitwasyon, patuloy na dinadala ni Seol ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Matagal na siyang nag-aalala sa maagang pagkamatay nito at isinakripisyo ang kasalukuyan para sa hinaharap na gusto niya. Ngayon, nais ni Sunjae na liwanagan ang malungkot na landas na matagal nang tinatahak ni Seol. Kailangan lang nilang huwag sayangin ang mahalagang oras na magkasama pa sila. May orasan silang nagbibilang ng mga segundo bago sila maghiwalay. Kaya bakit hindi na lang nila i-enjoy ang company ng isa't isa? Opisyal ng okay ang mag-holding hands, mag-freak out sa tuwa, at ngumiting tagapaningin habang sinisave ang number ng isa't isa na puno ng heart emojis. Maya-maya, muntik nang atakehin sa puso ang tatay ni Sunjae nang makakita ng multo na nag-skincare routine sa bahay. Kalma lang. Anak niya yon na dapat ay malayo na ngayon. Sa wakas, nag-usap sila at sinabi ni Sunjae na handa na siyang tapusin ang swimming career para makapokus sa bagong hilig. Dahil halos required na ang mag-holding hands, di sila mapaghiwalay kahit nalaman ng mga kaibigan nila sa universidad ang relasyon nila, lalo na sa madilim na classroom, di ba? Sa totoo lang, perpektong lugar to para sa di mapigilang paghawak kamay sa ilalim ng mesa. Sobrang smitten si Sunjae sa kanya, kaya ginagawa niya ang di karaniwang gawain ng mga estudyante. Pumupunta siya sa campus kahit walang klase. Hindi siya makontento sa company nito. Pero syempre, di pa rin mabitawan ni Seol ang role niya bilang future fixer, kaya medyo nagwawala siya ng malaman na magiging trio ang Eclipse na buo nang wala si Sunjae dahil kusang pumasa ang mga lalaki sa auditions. Nag-aalala siyang ninakaw niya ang saya ni Sunjae sa entablado. Pero mukhang hindi naman ito alintana ni Sunjae. Sabi niya, kahit mawalan siya ng trabaho, basta kasama niya si Seol, ayos lang. Ang mahalaga ngayon ay ang mga matamis na date at paghuli ng cherry blossom petals na ayon sa alamat ay nakakatupad ng hiling. At ang tanging hangad nila ay maging masaya ng magkasama. Hindi sapat ang 12 oras kay Sunjae, kaya ayaw niyang umuwi. Pumunta sila sa video store at nangakong makikita ang dagat bago siya bumalik sa hinaharap. Matapos ang ilang romantikong biruan, nakatulog sila sa sofa. Nang magising, nagpanik si Seol. Pinupunasan niya ang laway sa damit ni Sunjae pero mas malala pa sa pagdrudrul sa crush mo ang pagpunit ng shirt niya habang papasok lang ang pamilya sa tindahan. Sumabog ang mga magulang sa magulong argumento. Ipinagtanggol ang kanilang mga anak na dalisay tulad ng hangin na naakay sa landas ng kapahamakan. At lalo pang lumala ang sitwasyon nang bumuhos ang dos-dosen ng kondom mula sa backpack ni Sunjae. Mukhang hindi ang time travel ang maghihiwalay sa dalawang ito. Magiging ang kanilang mga pamilyang nagdidigmaan na ipagbabawal silang mag-date ng may drama. Mabuti na lang may diplomatic na lola na gagabay sa mahinahong usapan. Sa ganitong paraan, maipapaliwanag ng magkabilang panig ang sarili at makukumbinsi ang mga magulang na hindi sila bastos, kundi taos-pusong nagmamahalan. Siyempre, yun ay kung hindi makikialam si Taesung, di ba? Na malinaw namang hindi niya ginagawa. Iyon lang pala ay nasa paranoid na isip ni Sunjae. Kawawa naman, si Taesung ay nagmomodelo lang ng damit at nag-u-update sa Seol tungkol sa investigasyon ng pulis. Pero nang mahuli sila ni Sunjae na nag-uusap tungkol sa isang lihim, hindi niya mapigilan ang paglaki ng kanyang selos araw-araw. Tinawagan ni Sunjae ang kanyang kaibigan para mag-inuman sa bar. Pagkatapos ng maraming tagay at pakikipag-usap, nakakalap siya ng mahalagang impormasyon. Ang pangalan ng taong kinatatakutan ni Seol, ang pangalan ng mamamatay tao. Matapos ang tagumpay ng kanilang misyon, hinayaan nilang yumabong ang kanilang pagkakaibigan. Pero nahirapan si In-hyuk nang malasing ang dalawa. Kailangang alagaan ang dalawang umiiyak at clingy na lalaking umiibig sa iisang babae. Gayunpaman, masarap ang gising nila nang magkayakap sa iisang kama. Amoy ang buhok ng isa't isa. Sa ngayon, talagang matalik na magkaibigan na sila. Para mas bumuti pa ang lahat, kailangan na lang mahuli ang nararapat na taxi driver. At iyon nga ang nangyari. Sinundan ng pulis ang kanyang mga kilos at hinuli siya bago pa makagawa ng panibagong krimen. Nang mabalitaan ang pag-aresto, nakapagpahinga na si Seol at nasiyahan sa mga pangyayari, lalo na nang sumali si Sunjae sa huling pagtatanghal ng Eclipse
na umantig sa kanya sa pamamagitan ng kantang isinulat niya para rito. Sa huli, napagtanto ng manager ang halaga ng kanilang mga talento. Sa wakas, puno sila ng tuwa, umaasam sa mas magandang bukas. Ngunit syempre, hindi ganoon kadali ang lahat. Nang tila maayos na ang lahat, biglang lumiko sa dilim ang tadhana. Lahat ng pulis ay nasugatan sa isang aksidente sa kotse. At tumakas ang kriminal mula sa sasakyan, gumagapang tulad ng isang hamak, handang sirain ang kanilang kaligayahan. Mabuti na lang at ang tatay ni Taisung ay nagtamo lamang ng ilang tahi sa noo at paninigas ng leeg, kaya't napigilang umiyak ang kanyang anak at ipinagpatuloy ang pagpapanggap na sutil, hindi tulad ng mag-asawa na takot sa nagbabantang panganib. Sa teorya, hindi dapat alam ni Sanjay ang tungkol sa mamamatay tao, kaya sinubukan niyang maging maingat hanggat maaari habang tinitiyak ang kaligtasan ni Sul. Sinusundo siya mula sa campus, sinusuri ang bawat kandado sa bahay niya habang nasa mataas na alerto ang kanyang instinto. Magkasama, sinisiyasat nila ang kakaibang ingay, ngunit ang nakita lang nila ay ang isa pang mag-sweethearts na nagsisimula ng kanilang sariling lihim na romansa, halos nagpapasuka sa lahat sa sobrang kilig. Hindi masyadong natutuwa ang Sul dahil alam niyang ang kanilang pagsasama ay puno ng mga pagsubok, ngunit hindi niya kayang pigilan ang kanilang pag-ibig dahil may mas malaking kaligayahan ang naghihintay sa kanila. Para kay Sanjay, iisa lang ang paliwanag. May mga tadhana na hindi maiiwasan. May mga desisyong ginagawa kahit alam ang kahihinatnan dahil buong pusong ninanais ito at iyon ang kanyang mensahe. Kahit alam niyang pwedeng pumili ng ibang landas, ngayong alam niyang mamamatay siya kung ililigtas ang Sul, determinado pa rin siyang protektahan ito. Lahat ng ginawa niya para itulak siya palayo sa trahedya ay lalo lang siyang nalapit dito. Bukod sa Sul, si Inyuk din ay naging alalahanin dahil tumakas siya sa bahay ng kanyang mga magulang sa baybayin, handang sumuko sa musika. Kaya't ang tatlong magkakaibigan ay nagpasya na maglakbay nang mabagal gamit ang bagong kotse ni Taisung, ang Sunny. Habang abala sila sa pagsagip kay Inyuk mula sa kanyang drama sa dagat, biglang lumubog si Sunny sa alon. Matapos ang libing ng nalunod na kotse, nilabanan nila ang kalungkutan sa pamamagitan ng pagkain, pagtugis ng kambing, at paglalaro sa dagat. Sandali nilang kinalimutan ang mga alalahanin at pinainit ang puso sa alaala ng tunay na pagkakaibigan at unang pag-ibig na napagtagumpayan. Ngunit nang mawala ang telepono ni Sul, sila ni Sanjay ay naghanap, pero may nakakagulat na pangitain si Sul ng mga hindi nangyari. Ito ay nangangahulugan lamang na nagbago na ang hinaharap. Ngayon, nakita niya na naunahan na sila ng kriminal. Hahabulin niya ito hanggang sa tuktok ng gubat. Dagdag pa, patuloy na sinasagip siya ni Sanjay kahit pilit niya itong itinutulak palayo. Nang makita niyang nahulog at nababalisa, alam niyang may problema. Dahil tahimik pa rin si Sul, ang tanging magagawa niya ay dumikit dito para ipagtanggol sa baliw na tsuper ng taxi at dahil sobra siyang mahal. At dahil lahat ay nangingisda sa gabi, naiwan silang dalawa mag-isa, ang pinakamabuting gawin ay magbati at gumawa ng di kapanipaniwalang ingay ng multo para takutin siya at mag-isip ng iba't ibang cute na dahilan para makapasok sa kwarto ni Sul at matulog kasama niya. Kahit gumawa siya ng harang ng unan, nagdikit pa rin sila dahil di mapigilan ni Sul ang paglapit sa kanya. Dahil nasira na ang harang, tama na ang pag-aatubili. Kailangan na ng kanilang katawan ang mainit at nakaaaliw na yakap, puno ng pananabik. Kahit masaya sila, di maiiwasang isipin kung kailan aalis si Sul. Kaya hiniling niya na huwag malungkot o umiyak kung huling araw na nila yon. Parang di magsisi, umamin siyang gusto niya ito. Sumagot siya ng mahal kita at muling humalik, tila buong gabi. Ang psychopath na hinahanap ng pulis, mukha'y nasa balita, nakapasok pa rin sa tindahan ng pamilya ng biktima at narinig ang kinaroroonan ni Sul. At sa tren mismo kung saan naghiwalay sina Sul at Sunjay. Tahimik na biyahe pa uwi, natutulog sa malalapad na balikat. Imposible. Biglang nagising si Sul, di alam na saan o kasama. Napansin ni Sunjay, bumalik ang batang Sul. Nang tumakbo siya palayo, naiwan si Sunjay, umiiyak kahit nangakong hindi. Pero may maliit na detalye sa kwentong ito. Lahat ng ito'y kunwari lang. Naroon pa ang ating magiging Sul, piniling mawala sa buhay ni Sunjay para baguhin ang tadhana, nang hindi siya namamatay habang pinoprotektahan ito.
Nasa kabilang plataporma na ang salarin, naghihintay ng tamang pagkakataon para atakehin ang biktima. Balikan natin ang kaarawan ni Sul. Araw na tiyak na hindi malilimutan ni Sunjay. Kasing liwanag niya ang araw, kaya't nagdiwang sila sa isang pasyalan. Kung mailalagay ang mga bituin sa isang lugar, tiyak na makikita ito sa mga mata ni Sunjay. Kumakain man ng hotdog, kumukunan ng litrato, o nasusuka sa pagsakay, hindi alintana. Kumikislap ang kanyang mga mata sa tuwing kasama niya ito. Marahil sumasakit ang pisngi niya sa ngiti, kahit pa sa loob ng bahay multo. Pero mukhang fake ghosts lang ang kinatatakutan niya, dahil wala sa listahan ang mga mamamatay taong trooper. Pinatunayan ni Sunjay na seryoso siya. Natapos ang date sa Ferris wheel, may cake, regalo ng kwintas, at emosyonal na pagtatapat na matagal nang itinatago. Pinasalamatan ni Sul si Sunjay bilang dahilan ng kanyang pag-asa sa buhay. Nagpasalamat din siya kay Sul sa pagsilang at paglampas sa oras para makarating sa kanya. At ang marinig ang ganitong perpeksyon ay siyang dahilan kung bakit napakasakit kapag natapos ang maikling sandali ng kaligayahan at bumalik tayo sa malungkot na katotohanan ni Sunjay na umiiyak sa tren. Akala'y bumalik na si Sul sa hinaharap. Ngunit tulad ng kasinungalingan, maikli lang ang bisa. Mahahaba ang binti ni Sunjay, kaya tumakbo siya agad nang malaman ang totoo. Hindi lang nagkunwaring bumalik sa hinaharap si Sul, ginamit din niya ang kanyang pangitain sa hinaharap para muling likhain ang sandaling atakihin siya ng taxi driver, umaasang maakit at mahuli ito bago magkasala. At hindi siya nag-iisa, kasama niya ang ama ni Tai Seong, na walang gaanong trabaho sa istasyon at nasangkot sa mapanganib na planong ito. Kahit takot na takot, sinusundan sila ng mga pulis. Kaya ayos na ang lahat, di ba? Siyempre hindi. Hindi naman kasing tanga ng stalker na akala natin. Aatake lang siya kung walang makakakita, pero tinawagan ni Sunjay ang gwardya para protektahan ang babae. Kaya nang dumating ang seguridad, nabigo ang plano. Hindi lang umurong ang taxi driver, tumakbo pa siya papunta kay Sunjay. Sa kasamaang palad, walang takot sa panganib ang bida, kaya hinabol niya mag-isa ang kriminal. Kahit malakas siya, hindi masaktan. Kaya nang siya'y sinaksak sa tiyan, tulad noong 2023, pero 14 taon ang agwat, nakita ito ng Sul. Dumating agad ang mga pulis para arestuhin ang baliw na taxi driver. At hindi ko pa rin maintindihan bakit walang nag-isip na hilahin si Sunjay pabalik mula sa gilid ng bangin. Oo, sinubukan pa rin ni Seul na abutin siya, pero sa huli ay nahulog siya sa bangin. Habang lumubog siya sa kalaliman ng dagat, bumagsak si Seul sa matinding kalungkutan. Biglang lumipat tayo sa 2023, nakita si Seul na normal ang buhay, parang walang nangyari. Sa halip na gumawa ng pelikula, ang trabaho niya, kailangan niyang harapin ang mga kapritsyo ng mga artistang sutil. Gusto niyang mag-ayos ng magandang script, pero napipilitang pumunta sa presinto para humingi ng tawad sa mga pagkakamali ng iba. Nakita natin si Tai Seong, bagamat nasa kulungan, naging ibang tao na at ngayon ay isang detektib. Pagkasubok sa hangin sa loob ng selda, inaya niya si Seul uminom, bilang mabait at maaasahang kaibigan. Puro katatawanan ang interaksyon nila, pero kahit si Tai Seong ay hindi makapagsalo kay Seul nang bumagsak ang niebe at sumabog ang emosyon sa loob niya. Hindi na niya mapigilan ang pangungulila kay Sunjay, kaya't umiiyak siya ng umiiyak na tila binubuhos ang dalisay na pighati sa kanyang mga mata. Ngunit bukod sa luha, ang alak din ang may kagagawan ng isang bagay na malapit ng pagsisihan ni Seul. Wala si Sunjay at bumabagsak ang kanyang karera, kaya nagsulat siya ng resignation letter na nagbabatikos sa mga kondisyon ng kanyang nakakairitang boss. Kinabukasan, gising na at mahinahon, pinagsisihan niya ito, lalo na nang mabigyan siya ng pagkakataon sa proyektong pinaghirapan niya. Ang tanging paraan para mabawi ang nakakasira ng reputasyong sobre bago mabasa ng boss ay ang sumugod sa seremonya ng parangal sa pelikula. Ngunit ang kanyang imposibleng misyon ay naputol ng isang kahangahangang gwapo at matangkad na 007 agent na marahang humawak sa kanya sa hagdan. Teka, si Sunjay ba yon?
Hindi posible na nakaligtas siya sa pagsaksak at pagkahulog sa bangin. Di ba? Hindi, imposible yun. Kasi namatay talaga siya noon. Pero paano siya buhay dito sa 2023? Dahil ito ay ibang timeline na kung saan ginamit ni Seul ang huling mahalagang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng tadhana. Nang mailigtas si Sunjae na wala ng buhay mula sa dagat, gumuho ang mundo ni Seul. Pero napansin niya na naging time machine ang relo nito, gaya ng laging nangyayari kapag namatay ito. Kung maililigtas pa niya ito sa trahedya, gagawin niya ang lahat, kahit mabura siya sa buhay nito. At yan mismo ang ginawa niya. Bumalik si Seul sa araw na dapat silang unang magkita ni Sunjae sa isang maulan na araw. Pero ngayong pagkakataon, nagtago siya at sa ilang segundo, pinigilan siyang mahulog sa pag-ibig gaya ng dati. Sa ika-4 na timeline na nilikha niya, pinili ni Seul na talikuran ang pag-ibig ng buhay niya para lang mapanatiling ligtas ito. Siya lang ang nakakaalala ng mga alaala nila ni Sunjae, habang wala itong kaalam-alam dahil hindi niya ito nakilala. Dala-dala niya ang lahat ng alaala, nag-iisa sa mundong puno ng taong hindi alam ang kanyang paghihirap. May isip mo ba kung gaano kahirap yon? Sobrang hirap talaga. Ginawa niya yon dahil sa pag-ibig. Mula nang gumawa siya ng huling timeline, binuhay niya muli ang lahat, mula high school hanggang 2023. Dahil dito, nagpalit ang kanilang mga papel. Siya naman ang nagmahal kay Sunjae ng 15 taon mula sa malayo, habang walang kaalam-alam ito sa kanya. Pero tingnan mo kung nasaan siya ngayon. Kung totoo ang pulang sinulid ng tadhana, tiyak na nakatali ito sa kanilang mga daliri. Pula rin ang kulay ng luhang mata ni Seul at mga sobreng nahulog na magdudulot ng bagong hindi pagkakaunawaan, gaya ng dati. Nagkamali agad si Sunjae, inakala niyang magnanakaw si Seul. Lumala pa ang unang impresyon nang huli niyang napansin na nagpalitan pala sila ng sobre. Sa madaling sabi, sa halip na i-anunsyo ang nanalong pelikula, binasa niya ng live ang simula ng resignation letter ng babae. At hindi iyon ang huling sulat ng babae na babasahin niya. Dahil sa pagkakamali ng film agency, natanggap ni Sunjae ang script ng isang romansa tungkol sa babaeng bumiyahe sa panahon para iligtas ang minamahal. Anong pagkakataon no? Oo, si Seul ang sumulat ng pelikulang base sa kanilang kwento, isang script na nagpaiyak ng todo kay Sunjae. Hindi niya maintindihan bakit siya naantig, pero parang alam ng kanyang subconscious na may pamilyar na bagay. Sobrang nakakaantig kaya naisip niyang siya dapat ang bida sa pelikulang iyon. Ngunit nang makilala ang manunulat, muling pinag-isipan niya ito nang hindi bababa sa 37 beses. Ang matuklasan na ang may akda ng napakagandang kwento ay ang babaeng nagpahiya sa kanya sa buong bansa ay hindi magandang balita sa isang Miyerkules ng hapon. Sabihin na natin ang totoo, kinuha ito ni Sunjae ng personal, medyo mapait. At para makaganti sa kahihiyang dinanas, balak niyang tanggihan ang papel. Pero may problema. Ginawa ito ni Seul bago pa man niya magawa. Si Sunjae sa buhay na ito ay may sapat na tiwala sa sarili. Ngunit dahil si Seul ito na nakikita pa ring sumpa sa buhay ni Sunjae, patuloy siyang lalayo kahit na madurog ang kanyang puso. Kung gaano siya kadeterminado, ganoon din siya kayabang. Ang pagtanggi ay parang isang insulto sa kanya. Hindi sanay si Sunjae sa ganitong kakaibang sitwasyon. Kaya't dumikit siya kay Seul, pinipilit ang papel, at laging tumatanggap ng malakas na hindi bilang sagot. Nasaktan ang kanyang pride at dignidad sa mga mababaw na dahilan niya kaya nag-alok siyang umarte ng libre. Pero wala itong silbi. Walang patid si Seul. Gayunman, may dahilan kung bakit medyo kakaiba ang kilos ni Sunjae. Pagkabasa ng script, nagkaroon siya ng mga panaginip at pangitain na tila tunay na nangyari sa kanya. Dahil may kakaiba, magpupumilit siyang lumapit sa kanya kahit pa humantong ito sa higit na kahihiyan. Baka makatulong ang pagbisita ng isang mabait na lola sa restaurant ng kanyang ama. Nang makita ni Sunjae ang larawan ng nalilitong lola kasama ang apo niyang producer, agad siyang nag-alok na ihatid ang matanda pa uwi. Pero naging curious siya at medyo nagselos nang makitang bumaba si Seul sa kotse ni Tae-seung. Gayunpaman, tinanggap ni Sunjae ang alok na uminom ng kape bilang pasasalamat. Habang sinusubukang makuha ang papel sa pelikula, ipinakita ni Sunjae ang kanyang romantikong tingin nang malapitan para kumbinsihin si Seul na siya ang tamang bida. Ngunit sa huli,
Ang matamis niyang mga mata ang tumunaw sa kanya. Kahit ilang taon ang lumipas, may alaala man o wala, may mga bagay na hindi nagbabago. Kahit sa 100 buhay sa 200 realidad, nakatakdang mahulog ang loob ni Sunjae kay Seul. Patunay nito ang kanyang pagkabighani sa tawa ni Seul, ramdam ang tibok ng puso na tila kilala kung kanino ito. Pati ang lola, may kakaibang pangunawa sa timeline, alam na namimiss ng apo si Sunjae. Pero hindi maaaring hayaan ni Seul na masira ang lahat. Matapos ang hirap para alisin siya sa buhay, nag-resign pa siya, akalay ito ang paraan para itulak siya palayo. Pero may isang detalye. Nakalimutan niyang sabihin, yun kay Tadhana. Pareho silang napunta sa amusement park, nalunod si Seul sa masasayang alaala nila ni Sunjae doon, at nalilito siya sa mga pamilyar na pangitain ng mga bagay na, sa teorya, hindi niya naranasan. At hindi niya ito matatakasan, napag-alaman na niya na si siya nga, lagi siyang nasa isip. Siya lang talaga. Dahil sa kanyang tiyaga, nauwi silang dalawa sa iisang cabin ng Ferris wheel. Halos di makatingin si Seul kay Sunjae nang sabihin nitong di niya nagustuhan ang ending ng pelikula. Kahit sinabi niyang masaya ang ending dahil buhay ang lalaki, iba ang tingin niya rito. Ang pagsira ng malakas na ugnayan at pagkawala ng pag-ibig ay nag-iwan ng masakit na katapusan. Naiisip na rin ni Sunjae na ang kakaibang damdamin niya ay tanda ng tadhana na nagtutulak sa kanila. Sino nga ba ang hindi sasang-ayon kung pati aberya sa sakayan ay humantong sa yakap at malalim na tinginan? Ang kanilang tadhana ay parang walang katapusang bilog na paulit-ulit. Bigla na lang nanghina si Seul sa loob ng cabin ng Ferris wheel. Walang pakialam sa mga kamera at kasikatan, binuhat siya ni Sunjae pauwi sa sarili niyang apartment. Sa kanyang lagnat, nasa estado pa rin siya ng pagkabigla. Sa delirium, hinawakan ni Seul ang kamay niya, tinawag siya ng malambing, at umiyak ng isang luha na halos di makakalimutan ni Sunjae. Kinabukasan, pagkatapos paalisin ang mga usisero, nakahanap si Sunjae ng paraan para di makatakas si Seul sa kanyang bahay. Tinago niya ang sapatos ni Seul, kaya wala itong mapupuntahan kundi sa hapagkainan para mag-almusal. Kahanga-hanga, bawat kilos niya ay puno ng tiwala at alindog, kaya nahihirapan siyang pigilan ang nararamdaman. Bukod sa pang-aasar sa gawin niya sa gabi, sinusubukan din niyang kumbinsihin ito na huwag mag-resign sa trabaho. Dahil di sapat ang salita, nagdagdag siya ng pressure nang makasalubong nila si Taesyong sa lobby at nagsinungaling siya na nandoon para sa trabaho. Kaya walang resignations muna. Iniimbestigahan ni Taesyong ang kaso ng isang trooper ng taxi na tangkang dumukot ng isang walang kalaban-labang babae. May ipinapaalala ba iyan sa inyo? Oo, yung parehong kupal. Pero dahil hindi nakita ng gwardya ang suspek, malaya ang detektive na ihatid si Seul, na siyempre nagpaselos kay Sunjae sa ideya na may mapapakitaan na siya ng kanyang matamis at maaliwalas na personalidad. Pero teka, nakalimutan niya ang gamot nito, kaya huwag mag-alala, may perpektong dahilan na siya para makita ito ulit. Maraming salamat po Sunjae sa pagtuturo ng kahalagahan ng pag-inom ng antibiotics sa tamang oras. Pero maging tapat tayo, di ba? Ginagawa mo lang ang sinabi mong di mo gagawin. Sinusugatan ng pride ng walang pag-aalinlangan. Hinahabol ang taong di raw nagmamalasakit sa'yo. Pero naiintindihan naman, hindi talaga maiiwasan. Ang kanyang nagniningning na mga matay di nagsisinungaling, pati na ang maliit na slide na isinuot niya para makalapit kay Seul sa pinakakatawa-tawang paraan. Sa kabila ng pagpipigil sa kanyang dating ugali, isang ngiti hindi mapigilan sa kanyang mukha. Kahit ang umiiyak at nagsusukang pamangkin ay hindi siya makapigil. Bagkus nakatulong pa ito nang tawagin siya ni Seul. Namangha si Seul nang makita siyang hubad-baro. Nalito na siya sa sitwasyon, lalo na nang dumating ang kanyang ina. Artista at hubad-baro sa bahay nila? Hindi pwedeng mangyari yon. Kailangan ni Seul ng matinding pagpipigil sa sarili sa silid niya, habang si Sunjae ay walang galang sa espasyo. Ngunit nang hawakan niya ang kamay nito, nang natural, si Sunjae naman ang halos matunaw sa kilig. Lalo na pag alis niya sa bahay ni Seul,
May pangitain ng matinding halik nila sa ibang buhay. Akala niya biktima siya ng sariling imahinasyon, puno ng uhaw at pananabik. Paglabas niya, nakita natin ang kasuklam-suklam na taxi driver na nakaparada malapit sa gusali ni Seul, nagkukubli parang naglalakad na sakuna. Mabuti na lang at nandito na si Detective Taisyong na malaki ang progreso sa kanyang investigasyon. Kung matulungan pa siya ni Sunjay, mas mabuti dahil nakuha ng dashcam ng superstar ang plaka ng suspect na taxi. Siyempre, masayang-masaya si Sunjay na tumulong sa investigasyon. Pagkatapos ng seryosong usapan, nag-uunahan sila para kay Seul. Walang pakialam kung mapaso ang dila sa mainit na tsaa, basta wag lang matalo. Okay lang kay Sunjay magpakahiya para sa mahal niya, pero matalo kay Taeseong? Hindi pwedeng yan sa kahit anong timeline. At siyempre, si In Hyuk ay natigil sa mga kalokohan ng mga kaibigan niya sa ika-37 beses. Kinabukasan, tuwang-tuwa si Sunjay nang makita si Seul sa pulong ng kumpanya para sa shoot ng pelikula. Pero di ibig sabihin na nagbago na ang isip niya tungkol sa ending ng pelikula. Para sa kanya, mas mabuti na panatilihin ang mga karakter na hiwalay para di masayang ang sakripisyo at maprotektahan ang lalaking mahal niya. At siyempre, umabot din ito sa kanilang tunay na buhay. Kaya nang magtapat si Sunjay, nagsasabi ng mga di maipaliwanag na nararamdaman, agad siyang tinanggihan ni Seul, nagdahilan na may mahal na siya. Sa totoo lang, siya yon siyempre. Iniiwan lang niya ang bahaging iyon. Mula sa malayo, halos marinig mo ang pagdurog ng puso ni Sunjay nang maglagay si Seul ng hadlang sa pagitan nila. At para bang hindi sapat ang pagtanggi sa isang guwapong lalaki sa isang gabi, inulit ni Seul ito nang umamin din si Taesang na nalilito siya sa kanilang relasyon. Habang sumasakay sa kotse nito at sinusurf ang alon ng mga pagtanggi, sinabi niya sa kanya na huwag ihalo ang kanyang damdamin dahil magkaibigan lang sila. At mahal pa rin niya ang misteryosong lalaki mula sa nakaraan na hindi pa rin kilala ng lahat. Maliban kay Lola, na sa isang sandali ng matamis at malungkot na kalinawan, ipinaliwanag kung paano niya naaalala ang lahat ng panahong kanyang pinagdaanan. Ang mga alaala ng nakaraan ay hindi nawawala, kundi nananatili sa kaluluwa. Maaaring hindi ito malinaw na maalala ng utak, ngunit ramdam ng puso. At ramdam na ramdam ito, kaya't si Sunjay ay nagsimulang magkaroon ng mga flashback. Kabilang ang lyrics ng Sudden Shower, ang ating magandang kantang Garoa para kay Seul, nakahanga-hangang nailikha niya muli sa buhay na ito. Narinig mismo ng Muse ang melodiyang matagal nang hindi umiiral, at ang kanyang emosyon ay umapaw sa screen. Umaabot ito sa puntong ang mga maliliit na makabuluhang sandali ay nagdudulot ng matinding pagbabalik-alaala kay Sunjay, na naliligaw siya dahil sa matinding sakit sa kanyang ulo at puso habang nakatayo sa gitna ng kalye. Dito natagpuan ni Taesang ang baliw na super ng taxi at sumisid sa isang mabilis na habulan ng kotse. Bigla, lahat ng alaala sa bawat timeline na nabuhay niya kasama si Seul ay bumagsak kay Sunjay at malapit na rin siyang banggain ng baliw gamit ang taxi. Ngunit sandali, hanggat may Taesang sa mundo, walang kaibigan mula sa ibang buhay ang masasagasaan. Gamit ang paa sa gas at matalim na pagliko, hinaharang ng ating paboritong pulis ang mamamatay tao bago matamaan si Sunjay. Ang natitira na lang kay Sunjay ay bumagsak sa lupa at umiyak, nalulula sa maraming alaala na bumabaha sa kanya, na humahantong sa isang hindi maiiwasang konklusyon. Nakatakda siyang mahulog kay Seul, sa nakaraan, kasalukuyan, o anumang sandali, dahil ito'y hindi maiiwasan. Bahagyang nasugatan, sinubukan ni Taesang hulihin ang kriminal na tumakas, ngunit may truck na lumitaw sa tamang sandali. Dumating ang karma ng mabigat. Tulad ng pagtatangka niya kay Seul, nabangga siya ng truck, nahulog sa ilog, at namatay. Nang magising si Sunjay sa ospital, ganap na gumaling at may malay, agad niyang hinanap ang kanyang mahal. Tulad ni Seul, na nakarinig ng balita at halos telepathically naramdaman ang tawag ni Sunjay. Kusang loob, naging magandang runner siya na may iisang posibleng patutunguhan. At talagang parang pinapanood ang muling pagkikita ng dalawang kaluluwa na puno ng pananabik. Inihayag niya na naaalala niya ang lahat at inaliw siya sa pagbura ng kanyang mga alaala. Ngunit ang mahalaga ngayon ay nalampasan nila ang tadhana at ang mga hadlang ng panahon. Sa wakas, handa na silang maging masaya. Nananatili silang magkadikit, halos nagiging isa, nagpapakita ng dalisay na pagmamahal habang binubuo ang nawalang oras. Dahil nangako silang hindi na maghihiwalay, kahit sa panaginip, determinado si Sunjay na tuparin ito. Isang buwan ang lumipas, heto siya, ginagawa ang lahat para makapiling ang minamahal. Pumupunta pa sa cafe ng walang hiya,
para lang makita siyang nagsusulat ng script para sa indie project. Walang silbi ang pagtakbo sa library dahil bigla na lang siyang lilitaw sa tabi niya. Kinukulit ang diva habang nagsusulat. Dahil masyadong matamis ang kilos niya sa publiko, dinala siya ni Sunjay sa bahay para alagaan habang nagsusulat. Nang sa wakas ay matapos niya ang trabaho at mapansing sila lang dalawa sa lugar ng tukso, siya'y umaasang ibabalik nito ang mapangakit na sarili at bibigyan siya ng tunay na halik sa halip na linisin lang siya. Hindi na kailangan maghanap ng dahilan para magpalipas ng gabi doon. Kay Sunjay, misyon ibinigay, misyon nagawa. Nagpalipas siya ng gabi, at kinaumagahan sila'y lubos na masaya, tunay na larawan ng pag-ibig. Dahil namangha pa rin si Sunjay sa bilis ng tibok ng puso sa isang yakap, naisip niyang oras na para sa susunod na hakbang at pumunta sa jewelry store. Sa tulong ng mga kaibigan sa pagpili ng singsing at maingat na pakikinig sa payo ng pinakamahusay na kupido, si Sanjay ay naghahanda para sa proposal at kahit ang usisero media na naghahanap ng chismis ay hindi makasisira nito. Nalaman din ni Tai Seong ang tungkol sa relasyon at kahit may panunukso, tulad ng dati, binabati niya sila ng may lungkot sa mata. Kinikilala ni Sunjay ang pagkakaibigan ni Seol at Tai Seong, kaya nangako siyang aalagaan si Seol para manatiling magkaibigan silang tatlo. Dahil ang lasing na yakap ay mas makahulugan, pinasalamatan niya si Tai Seong bilang mahusay na pulis at isinasadyang bayani na nagwakas sa kanilang trahedya. Hinahabol ni Sunjay ang kaligayahan na ngayon ay nasa unang kaarawan ng anak ni Hyunju at kapatid ni Seol. Formal niyang ipinakilala ang sarili sa bagong pamilya. Ang mag-aaway na magulang ay umamin na ang kanilang mga anak ay talagang kaibig-ibig at nakakatawa. Ngunit ang pinakamahalaga, napapasaya nila ang isa't isa sa paraang walang ibang makagagawa sa mundo. Kaya walang away. Baka walang away pero may musika, tama? Tinawag ni Sanjay ang mga kaibigan niya sa Eclipse na nakapagsiksik ng oras sa kanilang sikat na schedule para kumanta ng mga pambatang kanta sa karaoke para sa party ng bata. Binigyan ni Lola si Sunjay ng taos-pusong pagpapala na nagnanais ng mahaba't masaganang buhay kaya't hindi niya napigilan ang kanyang pagluha. Malinaw na si Lola ang pinakamalaking taga-suporta ng mag-asawa. Ngayong magkasama na sila, pwede nang itabi ang relo dahil hindi na kailangan bantayan ang timeline. Magiging masaya sila dito at ngayon, lalo na sa pribadong bangka, kung saan naghanda si Sanjay ng malaking sorpresa para sa kanyang pag-propose, kumpleto ng paputok, cake, at mga talulot ng bulaklak. Ngunit kailangan itong bawasan at itago agad dahil ibinahagi ni Seol na gusto niyang maging direktor ng pelikula. Dahil gusto ni Sunjay ang pinakamabuti para kay Seol, pinili niyang maghintay at suportahan siya ng walang kondisyon para sumikat muna siya bago sila magkasama. Hindi mahirap ang paghihintay, lalo na't patuloy niyang aalagaan si Seol, susunduin sa trabaho, at ipapakita sa lahat na sila'y magkasintahan. At ang pinakamaganda, lahat sila ay nagkaroon ng masayang wakas. Kasama na rito ang pangalawang pares. Nakahanap ng trabaho sa pag-arte ang kapatid ni Seol, kahit na puro benda ang kanyang papel hanggang huling episode. Si Hyunju naman ay mas masaya ngayon sa kanyang pamilya at pag-aasawa. Siyempre, nakatulong ang pagkapanalo sa loto. Pero ang totoo, mahal na mahal nila ang isa't isa at kakayanin ang lahat, kahit wala silang pera. Pagdating sa kasal, kapag nakamit na ni Seol ang pangarap at dinala sa parke ng namumulaklak na cherry blossoms, asahan nating darating ang matinding emosyon. Tinutulungan ni Sanjay si Seol na humuli ng mga petal para sa bagong healing, gaya ng ginawa nila noong kabataan. Ngunit ngayon, nang liparin ng hangin ang mga bulaklak, ang natira sa kamay ni Seol ay isang magandang singsing. Ito ang pinakamagandang proposal. At syempre, pumayag siyang makasama siya habang buhay dahil walang ibang lugar sa mundo kung saan siya masangkop kundi sa kanyang mga bisig. Habang naghahalikan sila sa ilalim ng mga bulaklak, binigyan sila ng hinaharap ng munting regalo, sulyap sa kanilang banal na kasal. Ang pagtatapos ng Lovely Runner ay halos para sa mga tagahanga dahil makikita natin sina Sol at Sunjay na nagtatamasa ng kanilang masayang wakas. Makikita natin silang nagkakasama, kasama ang kanilang mga pamilya at si Sunjay na nahihirapang mag-propose kay Sol. Sa dulo ng serye,
May jump ng 1 taon, ibig sabihin ay 2024, at nag-propose si Sunjae kay Sol sa ilalim ng mga cherry blossoms habang magkasama silang humihiling, katulad ng ginawa nila sa ibang timeline noong 2009. Parang muling buhayin ng isang sandali na matagal mong hinahangad sa pinakamagandang paraan. Nang maghalikan sila, naiisip nila ang isang eksena ng kanilang kasal. Marahil ito ay sa ibang timeline, o kaya ang kanilang connection, ngayon ay nagpapahintulot sa kanila na makita ang hinaharap. Si Sol ay naging isang direktor ng pelikula tulad ng matagal na niyang pangarap at nagsumite ng isang maikling pelikula na tinatawag na Hope para sa isang kompetisyon. Maaari nating isipin na matagumpay itong napili, kaya't siguro kaya nag-propose si Sunjae 1 taon pagkatapos. Kaya oo, sina Sol at Sunjae ay nakamtan ang kanilang masayang wakas at sa pinakamagandang paraan. Dahil hindi lamang sila nakagawa ng mga bagong alaala, kundi pati na rin naaalala nila ang mga lumang alaala.